Buyay. Hindi kita gusto. Huwag mo na akong guluhin. Juaner, alam kong tinanggihan mo ako noon dahil sa tingin mo kulang ako sa sinseridad. Ngayon, tingnan mo, sapat na ba ang romansa at sinseridad ko? Wala itong kinalaman sa sinseridad. Sinabi ko na, hindi tayo bagay. Juaner, huwag kang mahiya. Alam kong gusto mo ako. Ang pag-ibig ko sa'yo ay talagang walang pagbabago. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng tao sa mundo na hindi nakakaintindi ng sinasabi? Diyos ko. Pakiusap, magpadala ka ng tao para iligtas ako. Wow, ang romantic. Hindi ko inakala na si Wu Jie, ang pangalawang anak na lalaki ng kilalang pamilya Wu sa Imperial Capital, ay ganito pala kalalim ang pag-ibig sa ating boss Ye. Si Ji Woo ay napaka-romantiko at napaka-sentimental pa. Parang siya na ang lalaki ng pangarap ko. Kung ako si Boss Ye, tiyak na papayag agad ako. Juaner, maging girlfriend mo ako. Tingnan mo itong puso ng rosas at itong bulaklak. Parang puso ko, matatag at hindi nagbabago. Dito na siguro. Payag na, payag na, payag na, payag na, payag na, payag na, payag na. Anong nangyayari? Mukhang may problema si ate. Ganda, pirmahan mo na itong delivery. Miss, pirmahan mo na itong package. Ang pag-ibig mo, hindi rin matibay. Madudurog lang yan pag dinaganan. Naku, saan ka ba galing? Kuya. Ang baho ng bibig mo, mas mabaho pa sa medyas ni Lola. Ew, ang baho talaga. Dumaan ka dyan, hindi mo nakita yung nasa sahig? Public area to, di ba? Akala ko basura lang yan sa sahig. Kaya dinaganan ko na. Hoy, niloloko mo ko? Gusto mong mamatay? Kuya, tinutulungan lang kitang maglinis ng basura. Hindi mo kailangang magpasalamat ng ganyan. Hoy, kayong tatlo, bakit nakatayo lang diyan? Sugurin nyo. Mga tol, okay lang kayo. Hindi ko sinasadya yon. Kuya, kakaiba yung lalaking yon. Magaling manampal. Anong magagawa niyan? Kapag binigyan ko ng utos, sandamakmak na tao ang darating dito. Pagdating ng panahon, hihilingin mong hindi ka nalang pinanganak. Ganon ba? Eh di samantalahin ko na ngayon. Sampalin kita ng todo. Yewaner, talagang pag-aagawan kitang makuha. At ikaw, gago, sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang maranasan mo. Ate, ingat. Ano ang pinagsasabi mo? Kahit na malaking tulong ang ginawa mo ngayon para sa akin, ang kapatid ko ang pinakamahalaga sa akin. Noon sa Yangcheng amponan, tayo lang ang magkapatid, di ba? Alam ng lahat na galing ako sa orphanage. Huwag mong isipin na makakapaglandi ka sa akin dahil lang diyan. Ate, ako talaga ang kapatid mo. Mula nang magkahiwalay tayo noon, 15 taon na ang nakalipas. Hindi ako manloloko, talaga. Kahit 3 taong bata, hindi maniniwala sa sinabi mo. Gusto mo pa rin akong lokohin. Ate, ito yung litrato natin noon. Ito ay... Ikaw talaga ang kapatid ko. Ako nga, Ate One Air. Ikaw talaga ang kapatid ko. Sa wakas, nakita. Saan ka ba nagpunta sa mahabang panahong yun? Ate One Air, mahaba ang kwento. Noon, may isang napakagandang matandang babae na nagsabing pambihira ang aking butot laman at ipinilit akong sanayin sa martial arts. 15 taon akong nag-ensayo. Ngayon, bumaba na ako ng bundok, palagi kitang hinahanap. Sa mahabang panahong iyon, marami ka sigurong hirap na pinagdaanan. Huwag kang mag-alala, hindi na kita pahihirapan pa ng ate mo. Aalagaan kita ng mabuti. Ate, ngayon, bihasa na ako sa martial arts. Ako na ang dapat mag-alaga sa inyo. Hello? Ano? Ganoon ba? Sige. Ate One Air, anong nangyari? Yung boss ng World Trade Group na si Zoteng ang dami niyang utang sa akin noon. Pinapuntahan na ng assistant ko para singilin. Pero sabi niya, wala raw siyang perang ibabayad. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala.
Huwag kang mag-alala, kaya ko itong ayusin. Xiao Chen, kakababa mo lang sa bundok 15 taon kang nanatili roon. Hindi mo nauunawaan ang mga usaping pangnegosyo. Hayaan mo na lang na ako ang umasikaso. Sige, ate, kung may problema kang hindi masolusyonan ipasa mo lang sa akin. Oo nga pala, ano ba ang trabaho ni Wu Ji? Umayos ang kumpanya ng 50 milyon mula sa pamilya Wu. Si Wu Ji ang anak ng pamilyang Wu. Ginagamit niya ang utang para guluhin ako. Pero naniniwala ako pagkatapos ng pangyayaring ito, mag-iingat na siya. Ang usapin sa World Trade Group, ako na lang ang bahala. Ate, sasamahan kita. Lumaki na ang kapatid ko. Naging responsableng lalaki ka na. Itong si Ye Wan Air, 30 milyon lang naman yon. Bakit nandito pa siya? Siya nga si Zhou Teng, kilalang mabait sa harapan, pero tuso sa likod. Lagi niyang ipinapangako na magbabayad, pero wala namang nangyayari. Kung hindi siya magbabayad, gugulpihin ko siya, pupulutin siya sa kangkungan. President Ye, mga potensyal na kliyente ang narito ngayon sa World Trade Group. Kung may pag-uusapan kayo ni President Joe, hindi angkop na may kasama kang alila. Tama siya, President Ye. Mga importanteng tao ang narito ngayon. Hindi dapat pumapasok ang kahit sino rito. Ate, minamaliit nila ako. Gugulpihin ko siya hanggang lumabas ang kinain niya, ang usapin sa 30 milyon. Ako na ang bahala. Xiao Chen, huwag kang padalos-dalos. Lumabas ka muna at maghintay. Kapag tapos na ako rito, lalabas agad ako para hanapin ka. Maupo po kayo, G. Ye. Sandali lang po muna, G. Hahanapin ko muna ang finance. Si. Ngayon, siguradong mahuhuli na kita. Ye Wan Air. Akala ko ba matagal pa tayo magkikita ulit? Ikaw pala. Nasaan si Zhou Teng? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Zhou Teng ay aso lang ng pamilya namin, ang mga Wu. Palagay ko, plano mo itong lahat. Ngayon mo lang nalaman? Huli na! Teka. May sniper akong nakahanda sa paligid. Kung lalabas ka ng World Trade, ang ulo ng kapatid mo, puputok ang ulo niya ng malakas. Ang sama mo. Kumpirmado, may nagbabantay sa akin. Pero kakababa ko lang sa bundok, at wala naman akong inaway. Si Ate Waner ang target nila. Lakad. Bakit hindi ka na lumakad? Ito ay pagitan natin. Wala siyang kinalaman dito. Sa totoo lang, wala nga siyang kinalaman. Pero dahil hindi siya marunong tumingin at sumalungat pa sa akin, hindi na siya dapat mabuhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Babayaran kita. Kasama ang interes. Huwag mo siyang galawin. Utang ay dapat bayaran. Iyon ang tama. Pera ang gusto ko, tao rin. Binigyan kita ng magandang pakikitungo. Ayaw mo. Wala na akong magagawa. Kung hindi ka matutulog sa akin, mahirap itong malampasan. Kung ayaw mong mamatay siya, dapat sundin mo ako. Umalis ka dyan. Kung ayaw mong mabuhay siya, sige, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Ako ang may kasalanan kung bakit nasangkot ang kapatid ko. Si Wu Ji, pumapayag ako. Pero dapat tuparin mo ang sinabi mo. yan ang tamang gawin. Bitawan mo siya. Wala ka talagang natutunan, at mang-api ka pa sa ate ko. Sir Wu, ayos ka lang ba? Ate Waner, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang kapal ng mukha nitong tao na manapak kay Sir Wu dito. Ate Waner, huwag mong payagan. Kaya kitang protektahan. Hindi ko hahayaang sinuman, dapat ay apihin ang ate kong si Waner. Oo, naiintindihan ko. Bata, alam mo ba kung sino ang sinapak mo? Ngayong gabi, sa Kyoto, gagawin kitang gumapang sa lupa. Putang ina! Naniniwala ka ba? Anong klaseng tao ka at nangahas kang makipag-agawan sa akin? Si Ginoong Wu, para sa babae. Siya mismo ang lumapit sa akin at nangahas ka pang manapak. Ang pamilya Wu ay isa sa mga pangunahing angkan sa Kyoto. May mga martial artist pa kaming nasa pamilya. At may koneksyon kami sa isa sa 4 war gods, si War God Bai Feng. At nangahas kang maghamon? Sinapak mo ako? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi na ako tatawaging Wu. Bakit hindi mo nalang palitan ang apelido mo sa Xiao? Xiao? Dahil ang lolo mo, ako, ay isang Xiao. Hoy! Bakit kayo nakatayo lang diyan? Patayin niyo siya.
Huwag kang lalapit. Lumapit ka. Chairman, kung lalapit ka pa, gagalaw na ako. Ikaw, anong gagawin mo? Wala naman. Gusto lang kitang sapakin. Ikaw. Ang tatay ko si Wu Tianlong. Mas mabuti sa'yo. Nangahas kang galawin ang ate ko. Dapat putulin ang mga kamay mong yan. Gusto mo pa ba ang ate ko? Ayoko na, boss. Ayoko na talaga. Ayoko na rin ng pera. Wu Tianlong ang pangalan ng tatay mo? Oh. Sabihin mo sa tatay mo na dalhin ang pinakamalakas niyang tauhan. Kung hindi siya pupunta ngayon para humingi ng tawad sa'yo, ilalagay ko ang ulo mo sa puwit mo. Xiao Chen, ang pamilyang Wu ang pinuno niyan. Ang yabang naman ito. Si Wu Tianlong yon, ang pinuno ng pamilyang Wu. Tatawag na ako. Pa, nasa World Trade ako. May gustong pumatay sa akin. Binanggit ko ang pangalan mo, pero wala. Ilagay mo sa speaker. See ya. Ikaw si Wu Tianlong? Nakaluhod sa harap ko ang anak mo. Tumatawag ng tatay. Binibigyan kita ng 5 minuto para pumunta dito. Kung hindi, ipapadala ko siya sa lola niya sa langit. Xiao Chen, hindi basta-basta ang impluensya ng pamilyang Wu sa Kyoto. Baka dapat ay... Ate, sa paningin ko, hindi man lang langgam ang pamilyang Wu. Xiao Chen, napakapangyarihan ng pinuno ng pamilyang Wu sa Kyoto. Isa pa siyang martial artist. Ate, kung sinabi kong kaya kitang protektahan, kaya ko talaga. Ikaw, hindi mo yata alam ang kapangyarihan ng pamilya naming Wu. Kahit hayaan kitang umalis ngayon, wala ka pa ring matatakbuhan. Kahit saan ka magtago, Nagsasalita ang tatay mo. Ano ang sinasadsad mo? paparating na ang tatay ko. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka pa rin makakaalis. Ikaw ang may gusto nito. Xiao Chen, makinig ka sa ate mo. Umalis ka na agad. Ate, Walang sino mang makakaalis ngayon. Walang aalis ngayon. Anak, Papa, dumating ka na. Etong gago na to. Sabi niya, papatayin niya ako. ikaw ang nanakit sa anak ko at dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Wu? Ginoong Wu, malaking pagkakamali lang po ito. Maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Karapat dapat ba kayo? Kung may utak ka, ipatungo mo tong gago na to sa harap ko at putulin ang sariling mga kamay. Baka pag-isipan kong bawasan ang parusa sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang sasagot sa lahat ng nangyari ngayon. kaya pala may anak na tatawag lang ng papa sa kahit sinong tao. Yung mismong ama ay hindi rin mabuting tao. Anong sinabi mo? Bata ka? Hindi mo narinig. Uulitin ko. Yung mismong ama ay hindi rin mabuting tao. Xiao Chen, tumahimik ka na. Ngayon, kahit lumuhod ang ninuno niya, huli na ang lahat. Gawin nyo na. Mga basura. Martial artist ka pala. Kaya palang yabang mo. Xiao Chen, martial artist ka. Oo, siguro. Magluluhod ka na ba para humingi ng tawad? Humihingi ng tawad? Katawa-tawa. Bata, kahit martial artist ka, mamamatay ka pa rin ngayon. Ako ay isang martial artist ng ika-6 na anta. Ngayon, subukan natin ang iyong kakayahan. 1. Si Xiao Chen ay isang 6th rank na mandirigma. Umalis ka na. 6th rank na mandirigma. Ang lakas ba niyan? Ang isang 6th rank na mandirigma ay kayang harapin ang mga simpleng baril. Mahirap siyang saktan ng bala. Ate, isang 6th rank na mandirigma lang yan. Madali lang yan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Xiao Chen. Huwag kang makialam. Ang 50 milyon na utang sa iyo ni Patriarch Wu, babayaran ko sa loob ng 3 araw. Doble ang tubo. Ano sa tingin mo? Marami ka palang alam. Alam mo pa ang kakayahan ng isang mandirigma. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Paglingkuran mong mabuti ang anak ko mamayang gabi. Baka sakaling pag-isipan kong pakawalan ng batang ito. Ikaw. Ang dami mong alam, matandang hayop. Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa ate ko, papatayin kita. Mayroon pa palang gustong mamatay. Ito, imposible. Tama ba ang nakikita ko? Si Patriarch Wu ay isang 6th rank na mandirigma. Ganun lang pala ang isang 6th rank na mandirigma. Ikaw. Tulungan mo ako, War God White Phoenix. Bitawan mo siya.
Malapit nang dumating si Bai Feng na War God. Maghanda ka na sa kamatayan mo. Xiao Chen, si Bai Feng ay isa sa 4 Great War Gods. Lagi siyang kumakalinga sa pamilya Wu at namamahala pa siya sa isang malaking teritoryo. May hawak din siyang mga sundalo ng Dragon Country. Huwag kang mag-alala, ate. Kahit sino pa ang dumating ngayon, wala itong magagawa. Hanggang ngayon, bastos ka pa rin? Akala mo ba, dahil nakapag-aral ka lang ng mga simpleng galaw, makakapang-asta ka na rito? Si War God Bai Feng, kayang kitilin ang buhay mo sa isang pitik lang ng daliri. Ni isang tekniko, hindi mo kayang saluhin. Sinasabi mong simpleng galaw lang ang alam ko. Eh ikaw, ano ka? Ikaw! Kapag dumating na si War God Bai Feng, malalaman mong mali ka. Ngayong araw, kahit sino ang dumating, kailangan lumuhod sa harap ko. Magmalaki ka lang ng magmalaki. Papasok na si Miss Bai Feng. Pagdating ng panahon, ikaw ay... Kung magsasalita ka pa ng isang salita, dadagdagan ko ng isang sampal. Tingnan natin kung gaano katagal ka kaya mo. Diyos ko! Ang tapang niya! Dumating na si War God Bai Feng. Naglakas loob pa siyang gumawa ng aksyon. Gaano man siya katapos ngayon, gayon din kabilis siya magmamakaawa mamaya. Sinabi kong pakawalan mo siya. Hindi mo ba naririnig? Ito si Bai Feng, ang War God. Babae pala siya. Hindi mo siya kilala. Isa siya sa 4 na War God ng Dragon Nation, si Bai Feng. Siya ang pinakamalakas sa mga innate martial artists. Maghanda kang mamatay. Duanti-tuti-tuti-tuti-tu. Huwag kang magpakapalag bago mo paluin ang aso. Tingnan mo muna ang may-ari. Huwag kang mangarap. Binigyan na kita ng pagkakataon. Magaling kang lumaban. Masyadong mabagal lang. Gusto mong mamatay? Magaling kang lumaban. Mainitin lang talaga ang ulo mo. Bastos ka. Ang lakas ng loob mong mangasar sa akin. Ikaw, Kapag hindi sumunod, dapat paluin. Alam mo ba, tol, kung magpapatuloy ka sa ganyan, baka magdusa ka ng malaki sa hinaharap. ikaw, Ang bait-bait ko talaga. ikaw. Bitawan mo ako. Tawagin mo akong kuya, saka kita bibitawan. Kuya, Ano ito? ang lakas ng loob mong manghiram ng lakas sa akin. Hinipuan mo ako. Tinitigan mo pa. Huwag. Bai Feng, ang diyosa ng digmaan. Bilisan mo, patayin mo na siya. Sabi ko na sa'yo hindi mo talaga kayang talunin si Bai Feng. Diretso mo nang patayin, GNG. Bai Feng. Umalis ka na. Pinalaya mo lang ako ng ganun-ganon? Hindi kita kayang talunin. Kahit ganito, hindi ko pa rin kayang patayin ka. Nararamdaman ko. Gian, Bai Feng. Pinalaya mo lang siya. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin ng pamilya Wu? Hindi ka pa naman namamatay, di ba? Ngayon, ililigtas ko ang buhay mo. Pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Gien, Bai Feng, maaari bang magtanong? Saan galing ang jade pendant sa dibdib mo? Huwag kang magtanong. Ayokong sagutin ang anumang tanong mo. Jade pendant iyon ang ika-4 kong ate. Kailangan kong humanap ng pagkakataong malaman ang totoo. Kilala kaya niya ang ika-4 kong ate? Unahin natin ang problema ni Ate Waner. Ikaw ang nagdala nitong lalaking ito. Tapos ka na, Ye Waner. Gusto mo talagang mamatay. Ang babanta ka pa sa ate ko. Ginoong Wu, dagdagan ko ang bayad. Kalimutan na lang natin ito. Hanggang dito na lang. Maganda ang pangarap mo. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, huwag mong hayaang makialam itong lalaking ito. Huwag at wabo. O kaya, wawasakin ko ang Young City Orphanage ngayon din. Ikaw. Natakot ka na? Natakot ka talaga? Paglingkuran mong mabuti ang anak ko mamayang gabi. Kapag nasarapan siya, masaya ako. Baka sakaling palayain ko ang mga taong ito. Taxi, tuso. Tuso, sa totoong buhay, hindi lang lakas ang basehan, kundi pati ang koneksyon. Alam mo ba yan, boy? Ang lakas ng loob mong tawaging tuso, si Ginoong Wu. Iyan ay isang matalinong plano. Tama. Ang alok sa'yo ni Ginoong Wu ay isang malaking kahabagan na. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Umalis ka na muna. Ate, ikaw. Umalis ka na. Ate, ang Yangcheng Orphanage ay tahanan ko rin. Hindi ako manonood lang. Kung palalayasin mo ako ngayon, sakto yan sa plano ng gago. Boy, mandirigma ka pala. Magaling kang lumaban. Hindi ko alam kung ang buong Yangcheng Orphanage ay kasing galing mo. Tai, binali niya ang isang braso ko ngayon. Dapat lahat ng tao sa Yangcheng Orphanage ay mabalian ng braso. Boy, kung may utak ka, umalis ka na. Maghahanda na ako ng kwarto. Kung hindi aalis tong batang to, papanoorin ko siya ng mabuti. Walang makakapagpalaya sa akin ngayon, lalong walang makakagalaw sa ate ko. Boy, hinanap mo yan. Ayusin mo na agad. Walang dapat makatakas sa Yangcheng Orphanage. Huwag. Sandali lang, ate. Lalong naging mapangahas ang pamilya Wu.
Siya ang panganay na anak ng Wang family, si Wang Yanran. Siya, bakit siya nandito? Tumahimik ka. Miss Wang, bakit po kayo nandito? Ginoong Xiao, hindi po ba ako huli? Kung isang hakbang ka lang mahuli, ang mga taong ito, sa wheelchair na sila mamumuhay habang buhay. Ang lakas ng loob mong gambalain si Ginoong Xiao. Gusto mong mamatay? Si Ginoong Xiao ay isang mahalagang bisita ng aming Wang family. Sino ang may lakas ng loob na bastusin si Ginoong Xiao? Ay bastos din sa amin. Miss Wang, baka nagkakamali po kayo? Isang hamak lang na tao siya. Paano siya magiging mahalagang bisita ng inyong Wang family? Ang ibig mong sabihin, bulag ako? Hindi ko ibig sabihin yun! Eh ano ang ibig mong sabihin? Ito, Ayokong makinig ng dahilan mo dahil ininsulto mo si Ginoong Xiao. Sampalan. At siya rin. Sandali. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ikaw mismo ang nagsabi kanina, sa mundo natin, ang background ang mahalaga. Ngayon, sinasampal kita. May lakas ka pa bang ngayon? Papaluin kita. May lakas ka pa bang magsalita? Gusto mo bang mamatay? Kung maglakas loob kang saktan si Ginoong Xiao, sisiguraduhin kong mawawala ang pamilya Wu sa imperial na lungsod. Nakita mo, yan ang aking kakayahan. Ate, alis na tayo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari rito at ayaw ko ring malaman. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para magbigay ng magandang paliwanag kay Ginoong Xiao. Kung tatanggi kayo, ako na ang papaayusin sa inyo. Ikaw. Opo. Magsusorry kami kay Ginoong Xiao. Mabuti naman! Tay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang gagawin? Mag-sorry kay Ginoong Xiao. Gusto mo bang mawala talaga ang pamilya Wu sa kamay ng pamilya Wang? Tara na. Xiao Chen, buti na lang nandito ka ngayon. Hindi ko inaasahang sa loob ng ilang taon, ikaw ay naging isang lalaki na kayang protektahan ang ate mo. Anong pasasalamatan, ate? Dapat lang yon. Oo nga pala, paano mo nakilala ang binibini ng pamilya Wang? Siya ba? Hindi ko siya kilala. Eh bakit siya ang nag-ayos para sa'yo? Simple lang, siya ang nagmamakaawa sa akin na tulungan siya, pero tumanggi ako. Nagsasabi ka ng kung ano-ano? Anong kalokohan yan? Sabi ko, siya ang nagmamakaawa sa akin para tulungan siya. At gusto pa niyang maging katulong ko. Tinanggihan ko. Anak siya ng pamilyang Wang, di ba? Anong klaseng bagay ang kailangan niyang hingin sa'yo? Totoo ang sinasabi ko. Hindi kita niloloko. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Ate, ako, Sandali lang, Ginoong Xiao. Binibining Wang, bakit mo ako hinahabol? Hindi mo ba alam na marami akong ginagawa? Ginoong Xiao, alam kong hindi ako karapat-dapat sa inyo. Pero kung papayag lang kayong iligtas ang tatay ko, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Nakatulong ka naman sa akin ngayon, nakapagtipid ako ng lakas. Ginoong Xiao, maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng tatay ko ng kakaibang sakit. Kumuha kami ng napakaraming sikat na doktor mula sa buong mundo, pero wala silang magawa. Pakiusap, iligtas niyo ang tatay ko. Kahit na ang mga doktor sa buong mundo, hindi nila kayang gamutin. Bakit ka siguradong sigurado na kaya ko? Nagsasabi ka lang, Ginoong Xiao, kayo ang pinuno ng lambak ng mga Diyos ng gamot. Ikaw ang pinakamahusay at pinakamisteryosong tagapagmana ng medisina sa buong mundo. Kung hindi niyo pa magagamot, baka wala na talagang pag-asa. Pwede kitang tulungan na gamutin siya. Maraming salamat, Ginoong Xiao. Pero huwag kang masyadong magsaya. Pwede kitang tulungan na gamutin siya. Pero hindi ako tatanggap ng kahit ano sa'yo. At itigil mo na yung mga iniisip mo. Ginoong Xiao, wala ba talagang kahit konting pagtingin sa akin? Xiao Chen, anong tinitingnan-tingnan mo diyan? Sakay na, bilis. Ate, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, baka nahuli na ako ng engkantada. Nakakainis talaga. May pagtingin pa rin sa akin si Ginoong Xiao. Malapit na akong magtagumpay. Kapag nagamot na niya ang tatay ko, talagang hahanap ako ng paraan para magpasalamat sa Ginoong Xiao. Ang bilis mo naman. Alas 6 pa lang ng umaga. Nandito na ako sa harap ng pinto. Mukhang ang sakit ng tatay mo ay talagang napaka-urgente na. Ayon sa doktor, ang sakit ng tatay ko, 1 linggo na lang ang itatagal. Kung hindi ako magmamadaling humingi ng tulong sa iyo para iligtas siya. Sige, naiintindihan ko. Sakay na tayo. Doktor, pakiusap, iligtas ninyo ang tatay ko. Hindi mabubuhay ang pamilyang Wang kung wala siya. Kahit magising lang siya ng kalahating araw, okay lang. Kung hindi, magkakagulo ang pamilyang Wang. Binibining pangalawa. Hindi sa ayaw kong tumulong,
Pero wala na talaga akong magagawa. Ang katawan ng Pangulo ng Wang ay nasa bingit na ng pagbagsak. Imposibleng magamot ng modernong medisina. Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung bigyan ng adrenaline ang Pangulo ng Wang. Pero kung ganito ang gagawin, baka hindi na umabot ng 2 oras ang buhay ng Pangulo ng Wang. 2 oras. Sapat na yun. Pakiusap, doktor, gawin niyo na. Tigilan mo yan. Kapag itinurok mo yan, baka hindi na umabot ng 15 minuto ang Pangulo ng Wang. Ate, sino siya? Siya yung sinasabi kong doktor, ang makakapagpagaling ng tuluyan sa sakit ni Itay. Doktor ka ba? Saang ospital ka nagtatrabaho? Hindi ako nagtatrabaho sa ospital. Mga tao ang umaakyat sa bundok para humingi ng tulong sa akin. Isa ka palang doktor na walang lisensya. Pwede na rin sabihin. Kalokohan! Palayasin ninyo siya! Kalokohan to! Palayasin niyo siya! Hoy, teka muna. Payo ko sa'yo, huwag kang magmadaling magpalaya sa akin. Sa ngayon, mahina ang kanyang chi at hindi matatag. G, Wang, kung itutuloy mo ang pagturok na yan, mamamatay siya agad. Huwag mong sasabihin hindi kita binalaan. Kayong mga TCM practitioner, ang hilig magpalabo ng usapan. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang maliit mong pakana. Gusto mo lang ng pera, di ba? Sinong nagsabing walang kwenta ang TCM? Gaano na ba katagal ang Western medicine? Ang mga tulay na tinahak ng TCM, mas marami pa sa daang nilakad nyo. Miss Wang, kunin mo ang silver needles. Ate, huwag kang magpalinlang sa kanya. Mukhang hindi naman siya gaanong mas matanda sa akin. Kahit pa may alam siya sa medisina, paano siya makakapantay sa matandang manggagamot? Maniwala ka sa akin, bunso. Tunay siyang bihasang manggagamot. Ate, bakit ka ganyan kitigas ang ulo? Marami na akong nakikitang ganyang manloloko. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, para malinlang ang ate ko. Pero isa lang ang pagpipilian mo ngayon. Umalis ka sa harap ko, agad-agad. Hoy, huwag ka muna masyadong mag-init ang ulo. Baka sumakit ulit yan. Ano? Paano mo nalaman? Mahina ang iyong ki at sobra ang init. Kitang-kita, sobra ang yang energy mo, naipit ang yin energy. Kapag biglang sumiklab ang yang energy, tatawid ito sa Baihui Point at makakasira sa nerves. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Miss Wang, may sakit ba siya o wala? Di ko ba makikita? Siyempre, hindi mo makikita. Dahil may sakit ang mata mo. Lalapastanganin mo ako? Hindi naman. Di ba parati mong nararamdaman na tuyo ang mga mata mo? Pagkatapos magpagod ang mata, nararamdaman mo rin na sobrang kati. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Doktor din ako, sabi ko nga eh. Marunong ka talaga ng medisina. Totoo yan, walang daya. Yung sakit ni G. Wang, kaya ba gamutin? Kaya, pero napakakomplikado ng proseso. Kailangan ng gamot. Tungkol sa mga detalye, kailangan kong suriin ng maigi. Mukha kang manloloko. Ni plano sa paggamot wala kang masabi. Tapos, magsasabing, doktor ka? Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan nating magpaligsahan. Sige, paano? Gawin nating halimbawa si Jiwang. Sino man ang makapagsabi ng eksaktong sakit niya, siya ang panalo. Kung may pustahan, dapat may taya. Ano ang gusto mong ipusta? Kung ikaw ang matalo, luluhod ka at magmamakaawa sa amin. At aaminin mong walang kwenta kang doktor. Sige, kung ako ang manalo, gusto ko sa'yo, matandang to, na tumigil na sa pagdodoktor. Huwag ka nang manggulo pa. At ikaw naman, Jiwang, gusto ng ate mo na maging katulong ko. Pwede ka ring sumama. Sige, payag ako. Hindi ako naniniwala sa mga haka-haka ng Chinong medisina. Ikaw, G, Wang, Wala rin akong problema. Isa lang yung doktor na walang lisensya. Hindi talaga ako naniniwala na may totoong kakayahan siya. Sige, matanda, ikaw na ang mauna. Dito sa ibabaw, lahat ng sanhi ng sakit na nakita ko ay nakalista. Sa tingin ko, ang sakit ni G. Wang ay dahil sa bakterya na pumasok sa kanyang mga internal organ. Kaya siya nawalan ng malay. Infeksyon sa bakterya. Patingin nga ng medical record. Ano ibig mong sabihin? Kasi mali ka. Kaya ko itinapon. Para hindi ka makapanakit. Sige, sabihin mo kung saan ako nagkamali. Nagkamali ka sa pagiging makikitid ang pag-iisip. Ang Western medicine, ang focus ay sa mikroskopikong pagsusuri ng sakit. Ang Chinong medisina, ang focus ay sa pagmamasid ng enerhiya at espiritu. Malinaw na hindi impeksyon sa bakterya ang sakit ng matanda, kundi pagkabara ng enerhiya at dugo na humarang sa kanyang mga internal organ. Kaya lumala ang kanyang kondisyon. Nagsasabi ka ng kalokohan. Anong pagkabara ng enerhiya at dugo? Makakasira sa mga pangunahing organo. Mahabang buhok, maikling pangunawa. Hindi mo ba nakita? Yung mga taong dahil sa matinding dagok ay nagiging puti ang buhok magdamag. Ano naman kung nakita ko? Anong kinalaman ito sa sakit ni Ginoong Wang? Malaki ang kinalaman. Ang enerhiya ang ugat ng tao. Kapag nabara ang enerhiya at dugo, magbubunga ito ng pagbabara sa mga organo. Sa paglipas ng panahon, dadami pa ang mga sakit na lilitaw. Ito lang ang nakikita ng mga doktor sa kanluran. Wala kang ebidensya. Kung mapagagaling mo si Ginoong Wang ngayon, panalo ka. Sige.
Mga karayom. Ang pagkabara ng enerhiya at dugo ay magdudulot ng pagbabara sa mga daluyan. Basta maayos ang mga daluyan, gagaling na ang sakit. Parang may talino nga siya. Nagpapanggap lang yan. Tae. Tae, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Mas gumaan na ang pakiramdam ko sa dibdib. Tae, talaga bang ayos ka na? Tingnan ko. Gumaling na si Ginoong Wang. Ito ay isang himala sa medisina. Paano mo nagawa iyon? Napakasimple lang. Ilang tusok lang, okay na. Napakaiba talaga ng ugali ng ginoong ito. Chinge, tulungan mo akong tumayo. Tae, hindi maganda ang pakiramdam ninyo. Bakit pa kayo tatayo? Tatayo ako para magpasalamat sa ginoong ito sa kanyang pagliligtas sa akin. Ay, huwag kayong magpakumbaba, Panginoong Wang. Kung magpapasalamat man kayo, kay binibining yan Ranwang dapat. Siya ang naglakbay ng napakalayo para imbitahan ako. Yaner, nahirapan ka. Tay, pamilya lang tayo. Walang anuman. Yaner, kunin mo agad ang Wangdao Gold Card at ibigay mo sa ginoong ito. Si. Ginoong Xiao, ito ang kabayaran na inihanda ng aming pamilyang Wang para sa inyo. Tanggapin ninyo. Ito ang Wangdao Gold Card na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ano ang Wangdao Gold Card? Ang Wangdao Gold Card ay sumisimbolo sa pagiging pinuno ng pamilyang Wang. Hindi lang ito naglalaman ng 10 bilyon, kundi kayang-kaya ring kontrolin ang lahat ng negosyo ng pamilyang Wang. Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Naku, ginoo. Huwag na kayong magpakumbaba. Karapat dapat ito sa inyo. Tanggapin ninyo. Ang bagay na sumisimbolo sa inyong pagkatao ay ibinigay ninyo sa akin. Paano na kayo? Isang Wangdao Gold Card lang ito. Ang pangalan ng tatay ko ay Wangdao na mismo. Kailangan pa ba ng Gold Card para kumatawan sa kanya? Kung gayon, tatanggapin ko na ito. Panginoong Wang, magpahinga na kayo ng maaga. Aalis na muna ako. Tumaya si Ginoong Xiao sa aking kapatid na babae, na kami ng kapatid ko ay magiging katulong niya. Mukhang gusto pa rin niya ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makatakas si Ginoong Xiao. Si. Yaner, ihatid mo ang ginoo. Si. Ginoong Xiao, tuloy po kayo. Magpahinga kayo ng maaga. Anong nangyari kay Ginoong Xiao? Mga magagandang dalaga, parang hindi pa nyo tinutupad ang usapan natin ah. Kung aalis ako ng ganito, paano kung magdadahilan kayo pagkatapos? Kung iginagalang ako ni Ginoong Xiao, gusto ko naman talaga. Ang kapatid ko, depende kung gusto niya. Mahal ang estado ko. Bakit ako magiging katulong mo? Ayaw mo bang tumupad sa usapan, binibining pangalawa? Oo, magdadahilan ako. Anong magagawa mo? Akala ko pa naman gagamutin ko ang karamdaman mo. Wag na lang. Hambog, kung magagamot mo ang sakit ko ngayon, magiging katulong namin kayo. Umarap ka sa kabila. Anong gagawin mo? Gagamutin ka. Chinge, hindi ka pahihirapan ni Ginoong Xiao. Ate, Tumayo ka ng maayos ha. ikaw. Hinampas mo ang puwit ko. Huwag ka muna magalit. Tingnan mo kung gumaling na ba ang pakiramdam mo. Totoo nga, mas comfortable na ang pakiramdam ko ngayon. Pumayag ako na maging katulong mo sa loob ng 2 buwan. 2 buwan lang, ha? Biro lang yon ni Ate Kinge. Hindi ko inakalang ikaw pala ang pangalawang anak ng pamilya Wang. Ngayong gabi, sumama ka sa akin para makilala si Ate Waner. Ate Ching, Ginoong Xiao? Si Chinge ay... ikaw ba ay? Ate Kinge. Ako si Xiao Chen. Xiao Chen, noong bata ka, lagi mo akong niyayakap para makatulog. Ikaw nga talaga, Xiao Chen. Saan ka napunta nitong nakaraang 10 taon? Nang ikaw ay mawala, ako ay hinanap at kinuha na pabalik ng pamilya Wang. Nagkahiwa-hiwalay tayong magkakapatid. Sa loob ng mahabang panahon, lagi kitang hinahanap pero hindi kita mahanap. Huwag kang mag-alala, Ate Kinge. Huwag kang umiyak, nakabalik na ako. Ngayong gabi, sumama ka sa akin pauwi. Para makita natin si Ate Waner. Tayong tatlo ay magkita-kita. Tara na. Nakakaasar. Hindi ko inakala na ang kapatid na babae pala ay ang ate ni Ginoong Xiao. Nakakaabala na naman sa pakikipag-ugnayan ko kay Ginoong Xiao. Pero dahil kay Chinge, hindi na ako matatakot na hindi ako pansinin ni Ginoong Xiao. Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Sigurado ako, Brother Hu. Nakita ko mismo si Wang Chinge.
Nasa private room 888. Pero may isang lalaki sa loob na nakakaabala. Wang Qingge. Sabi ni Young Master Sheng, kapag naipadala ko siya sa kanya, yayaman ako. Itong kaibig-ibig na ito, naglakas loob pang tumanggi sa panliligaw ni Young Master Sheng. At nakikipag-inuman pa sa isang estrangherong lalaki. Ayusin mo, magpadala ka ng ilang bote ng alak sa loob. Tandaan, lagyan ng pampatulog. Pupunta na ako dyan. Gets. Hindi kami umorder ng cocktail. Mali yata ang dinala mo. Libre po yan mula sa VIP room, sir. Ay, Xiao Chen. Masaya ngayon, uminom ka ng marami. Ako. Tama si Ate Warner. Ang cocktail na ito, hindi pwedeng inumin ni Xiao Chen. Sino ba naman kasi ang nagpahintay sa amin ng matagal? Huwag kayong masyadong maglalasing. Hindi ko kayo kayang buhatin. Ay, hindi naman. Tara, kantahan pa natin. Ate Warner. Ate Kinge, anong nangyayari sa inyo? Ang init. Ganitong klaseng magaganda, buy one take one pa ang nangyari sa akin. Sino ka? Ikaw ba ang may kagagawa nito? Oo, ako nga, ako ang gumawa. At ngayon, may iba pa akong balak. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ganitong klaseng magaganda, napakaswerte ko talaga ngayon. Naghahanap ka ng away. Mukhang gusto mo nang mamatay. Hulihin siya. Ipakita mo sa kanya kung paano ako gumawa ngayon. Pinagbawalan ko kayong hawakan siya. Bakit ako ang hinahabol ninyo? Kapag tapos na ako, saka kayo makikisalo. Gusto mo palang gumawa? Gagawin kong wala kang magawa sa susunod mong buhay. Imposible. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sino ang nag-utos sa iyo? Ako ang hari ng ilalim. Huwag, sasabihin ko na. Sabi ko, huwag mo na akong bugbugin. Masyado kang mabagal magsalita. Si Sheng Jin. Binigyan ako ni Sheng Jin ng 10 milyong piso para dakpin at ihatid sa kanya si Wang Qingge. Huwag mo na akong saktan. Dalhin mo ang basurang iyan sa sahig at umalis ka na. Sige, aalis na ako. Aalis na ako. Ate Warner, Ate Kinge, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Ang init. Xiao Chen, gusto na gusto ko na. Iyagay ninyo sandali. Lilinisan ko na ang lason sa katawan ninyo. Grabe naman to. 3 oras na. Hoy, bakit ka tumigil? Tuloy mo yan. Huwag kang maging unfair. Gusto ko rin. Mga ate, kahit kalabaw sa bukid, hindi ganito katindi ang trabaho. Aba, meron pa. Tama na. Ate Warner, Ate Kinge, ako. Hoy, okay lang yan. Hindi mo naman kasalanan to. Wala rin tayong magagawa eh. Oo, dahil lang yan sa gamot, hindi namin sinisisi. At saka, ang mga tao ngayon, hindi na ganoon ang mindset. Xiao Chen, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung wala ka, baka ang aming first time ay madudungisan ng masamang yun. Ate Warner, Ate Kinge, hindi ito ang lugar para mag-usap. Tara na tayo. Tara. Mga ate, anong nangyayari sa inyo? Hindi pa ba nawawala ang lason? Huwag mo nang banggitin yan. Tara na. Kumusta na yung ipinahanap ko? Wag dito, opisina ito. Young Master Sheng. Yung tinatawag na Xiao Chen, wala akong nahanap na background. Pero yung kapatid niyang babae na si Ye Warner, siya ang presidente ng Huayan Group, espesyalista sa mga pampaganda. May ideya na ako. Mag-isip ng paraan para sirain ang produkto ng Huayan Group.
Gagawin kong parang daga na hinahabol ng lahat ang produkto ng Huayan Group. Sinisira mo ang plano ko. Xiao Chen, gusto kong ikaw mismo ang maghatid ng ate mong si Chingge at ate mong si Wan Er sa kama ko. Walang konsensyang negosyante. Ibalik ang mukha ko. Walang konsensyang negosyante. Ibalik ang mukha ko. Walang konsensyang negosyante. Ibalik ang mukha ko. Ibalik ang mukha ko. Lumabas na siya. Siya ang presidente ng Huayan Group. Itim ang puso ng boss. Ang ganda-ganda ng itsura. Pero ang itim naman ng puso. Ginawa akong ganito. Magbayad ka. Anong nangyayari dito? Anong nangyari sa inyo? Ito ang produkto ng Huayan Group ninyo. Pagkatapos gamitin, nagkasasira ang mukha namin. Ngayon, kailangan ng kumpanya ninyo na magbigay ng paliwanag sa amin. Kung hindi kayo magbibigay, ngayon din, gigibain namin ang Huayan Group ninyo. Gibain! Magbayad. Gibain. Magbayad. Magbayad. Imposible. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay dumaan sa inspeksyon. Pag may problema, sasabihin lang imposible? Talagang walang konsensya ang Huayan Group. Mga kapatid, sirain natin ang kumpanyang ito. Sirain! Sirain! Magbayad! 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 Sino mang maglakas loob na pumasok ng marahas, ipapakulong ko siya. Sino man ang maghasik ng karahasan at pumasok ng sapilitan, ipapakulong ko siya. Sino ka? Mukha naming sira na ng ganito. Hindi pa ba kami pwedeng humingi ng paliwanag? Ang dali-dali mong magsalita. Kung mukha mo ang nasira, tingnan natin kung hindi ka rin pupunta rito para humingi ng paliwanag. Allergy lang ang mukha ninyo. Wala namang malala. Bakit mo nasabing allergy? Malinaw na may problema ang produkto ng Huayan Group. Dahil ako ang punong tagapagpananaliksik ng Huayan Group. Tama ba, Jie? Tama, tama. Siya ang punong tagapagpananaliksik ng aming kumpanya. Sinasabi mong ikaw ang tagapagpananaliksik. Paano naman ang mukha namin? Sira-sira na ang mukha namin. Paano kami lalabas? Paano kami makikipagkita? Paano na kami makikipagkita sa iba? Ano na ang gagawin namin? Xiao Chen, baka dapat bayaran na lang natin sila. Kung magpapatuloy ang gulo nila, baka ikaw pa ang madamay. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Tapos na ba kayong magsalita? Ito ang pinakabagong facial repair powder na aking dinivelop. Kapag ginamit ninyo ito, magiging normal na ulit ang mukha ninyo. Mga kapatid, huwag ninyong paniwalaan siya. Kung talagang maganda ito, bakit ngayon lang niya ilalabas? Tama, huwag siyang paniwalaan. Kung ayaw ninyong maniwala, subukan ninyo. Ako ang garantisya, kung walang epekto ito, magkano ang binayad ninyo sa pampaganda? Babayaran ko ng 1,000 beses ang halaga. 1,000 beses? Huwag siyang paniwalaan. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Huwag siyang paniwalaan. Ako na. Ayos na. Ang galing! Gumaling talaga! Ang himala! Xiao Chen, paano mo nagawa iyon? Ang himala talaga. Master, gamutin mo rin ako. Sa ibang parte ba ng katawan ko kaya mo ring gamutin? Master, ako muna ang gamutin mo. May kaunting peklat pa ako sa dibdib. Pwede mo rin ba akong tulungan? Isa-isa lang, pumila kayo. Tumigil ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Anong nag-utos sa akin? Nasira ang mukha ko sa produkto ng Huayan Group. Kaya ko sila dinala rito para humingi ng hustisya. Ano ito? May plano pala talaga ito. Tao, dalhin ninyo ito para ipatest. Titingnan ko kung sino ang may balak sa grupo natin. Isa lang akong vlogger na may konting followers. Wala talaga akong alam. May nagkakalat ng pera sa merkado kamakailan para subukan ng mga vlogger ang produkto ng Huayan Group. Nang matanggap ko ito, ganito na ang nangyari. Wala na akong ibang alam. Yung nasa likod nito, nanonood din siguro ng live ngayon. Kung ganun, mag-live tayo ngayon din. Ano sa tingin mo? Walang problema. Sigurado walang problema. Xiao Chen, maraming salamat talaga sa'yo. Ano ba yan? Ate Wan Er, ate kita. Sino pa ang tutulungan ko kundi ikaw? Ano ba talaga ito? Bakit ang galing ng epekto nito? Ito, maliit lang na halamang gamot na pinaghalo-halo. Malaking oportunidad sa negosyo ito. Malaking oportunidad sa negosyo ito. Xiao Chen, ang formula ng pulbos na ito, maaari mo bang ibigay sa akin? Tingnan mo ang magandang resulta ngayon. Kapag naayos lang natin ang packaging, ang bagay na ito ay siguradong magiging puhunan natin para mag-public offering. Ate, anong ibig sabihin ng maaari? Siyempre, ibibigay ko. Sulatan na kita ngayon din. Ate Wan, ikaw. Masyado lang akong masaya. Huwag mong sasabihin kanino man, ha? Ate Wan, hindi ba't ginagamit mo lang ako at ayaw mong panagutan? Tigilan mo na yan. Xiao Gao, pasok ka sandali. Monsieur, ano po ang kailangan ninyo? Gumawa ka ng isang kasunduan. Ito'y para ilipat ang 49% ng shares ng Huayan Group sa aking nakababatang kapatid na si Xiao Chen. Ate, wala namang silbi sa akin ang mga shares na yon. Kumpanya ko ito, ako ang masusunod. Sa pagkakataong ito, iniligtas mo ang kumpanya at dinala mo pa sa akin ang napakagandang regalong ito. Ito'y nararapat lang. Sige, naiintindihan ko na, Monsieur. Gagawin ko na po ito. Maglabas ka rin ng isang anunsyo na itinalaga si Xiao Chen bilang Vice Chairman ng Huayan Group
at maghanda ka agad ng anunsyo para sa public offering. Si, Walang kwenta. Puro kayong mga walang kwenta. Hindi nyo na ibaba ang kumpanya ni Yewaner. Nagawa pa nga nitong magsimula ng listing. Kung maglilist talaga si Young Master Sheng, ang pag-atake sa kanya sa hinaharap ay hindi na ganun kadali. Ikalat ang balita. Lahat ng may transaksyon sa aming pamilyang Sheng, bawal bumili ng shares ng Huayan Group. Walang pera. Tingnan natin kung paano siya maglilist. Sige, gagawin ko na ito. Teka. Sobrang init ng ulo ko ngayon. Palamigin mo ako. Ate 1R, anong nangyari? Maaga pa lang, masama na ang mukha mo. Ilang araw nang inilalabas ang stocks natin, pero wala talagang bumibili. Vice Chairman, kung wala pa tayong puhunang papasok, hindi makakapag-list ang Huayan. Kulang sa pondo, malulugi tayo. Hindi ba tayo nag-imbestiga kung ano talaga ang nangyari? Nag-imbestiga na. May chismis sa labas, si Sheng Jin daw ang nagpapakalat ng salita. Kung sino man ang mag-invest sa Huayan natin, hindi na raw siya makikipagtulungan sa kanila. Mukhang yung huli, hindi pa sapat na leksyon para sa kanya. Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-list. Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-alist sa stock market. Bakit ka pa naghahanap ng problema? Ikaw ba ang may pakana sa lahat ng nangyari sa Sheng Jin para takutin ang mga gustong mag-invest sa Huayan? Ginoong Ye, may ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, maaari kitang idemanda sa paninirang puri. Ikaw, Ate, hindi mo kailangang magalit sa isang aso. Pumunta ako ngayon sa Huayan Group para iligtas kayo. Mabibili ko ang 51% ng shares ninyo para hindi maapektuhan ng listing. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang formula. panaginip mo yan. Kahit hindi makapagpalist ang kumpanya, hindi ko ibibigay sa iyo ang formula. Hindi mo ba iniisip ang mga empleyadong sumusunod sa iyo? Sa buong Donghai ngayon, walang mag-invest o bibili ng shares ninyo. Ang mga empleyadong ito, malapit nang maggutom. Ikaw, Pag-isipan mong mabuti, bibilhin ko ang 51% ng shares sa halagang 10 milyon. Siyempre, kung ibebenta mo lahat sa akin, bibigyan kita ng 100 milyon. sinasamantala mo ang sitwasyon. Ang formula pa lang, mas mahal na kaysa sa halagang yan. Kung ganon, narito ako ngayon para panoorin kung paano magsasara ang Huayan Group ninyo. Sino ang nagsabing walang mag-i-invest? Sino nagsabing walang gustong mag-invest? Kinga, Ate King He, Bibili ako ng 10% na shares sa halagang 30 milyon. 30 milyon? Sapat na ba yun para iligtas ang Huayan Group? Ayaw mong magbangkarote? Mas mabuti pang magmakaawa ka na lang sa akin? Sino nagsabing ganun lang kaliit? Ginoong Xiao, hindi ba ako huli? Alam kong kailangan mo ng tulong, Ginoong Xiao. Kaya't dumating ako para humingi ng paumanhin. hindi huli, hindi rin maaga. Yeah. Mag-invest ang aming pamilyang Wu ng 200 milyon para sa Huayan Group. Hindi ko kailangan ng shares. Gamitin niyo muna ang pera. Kung kulang pa, pwede pa akong magdagdag. totoo ba yan? Tio Wu, may partnership ang aming pamilyang Sheng at ang pamilyang Wu. Kung ipipilit mong mag-invest, baka magkaroon ng problema. Yung kaunting perang yon, para na lang yang nawala sa akin. Anong papel mo? May karapatan ka bang manakot sa akin? Subukan mong ipaalam yan sa tatay mo. Tio Wu, siguraduhin mo na ang desisyon mo. Hindi gawa sa putik ang aming pamilyang Sheng. Pamilyang Sheng? Ang lakas naman. Ginoong Xiao, salamat sa malaking tulong mo sa akin noon. Ay, wala akong maibabalik sa'yo, kaya mag-invest na lang ako ng 500 milyon. Hindi ko kailangan ng kahit anong shares. Pangulo Wang, Ano? Ang aming pamilyang Wang, wala rin ba sa mata ninyong mga Sheng? Halika, ipagbigay alam mo. Mula ngayon, hindi na makikipagtulungan ng pamilyang Wang sa pamilyang Sheng. ikaw. Umalis na tayo. Sinabi ko na nga, ate ko si Song Yuting. Kung hindi ka naniniwala, tawagin mo siya. O hayaan mo akong pumasok. Sigurado ako, totoo ito. Mga tulad mo, 8 sa isang araw ang nakikita ko. Mukha ka pang pulubi sa suot mo. Tapos magsasabi ka pang kilala mo ang aming young miss. Pinapapunta kita para magbalita, ang dami mong sinasabi. Kaya mo ba? Itapon niyo siya. Sino? Sino ka talaga? Sinabi ko na, ako ang kapatid ng young miss ninyo. Magbalita ka na. Sabihin mo sa kanya, narito na si Xiao Chen.
Gaano nakatagal ang pag-uwi mo? Natutunan mo na ang dapat matutunan? Nakita mo na ang dapat makita? Hanggang ngayon, wala ka pang napipirmahang kontrata. Kung wala ka pang kontratang aabot sa 100 milyon, isuko mo ang pamamahala ng kumpanya. Umalis ka sa pamilya Song. Tita Pan, ang pagpapatakbo ng kumpanya ay ibinigay sa akin ni Papa. Kung kukunin man, siya mismo ang dapat kumukuha. Susubukan kong makipag-ayos para sa kontrata. Hinahamon mo ako? Talagang walang pinag-aralan ng mga ulila. Ako ang nakatatanda sa'yo. May ama ako, hindi ako ulila. Ikaw, Ginang, young miss. ano ba yan? Bakit ka nagpapanik? Wala ka bang modo? Ginang at Binibini. May isang lalaki sa labas na nagngangalang Xiao Chen. Sabi niya, kapatid daw siya ng Binibini. Ayaw talagang umalis, gustong pumasok. Dito sa pamilya Song tayo. Lagi na lang may mga walang kwentang kaibigan na dumarating. Pasukin mo na agad. Totoo, kapatid ko nga siya. Ate, Xiao Chen, ikaw nga ba talaga? ako nga ate. Nandito na ako. Xiao Chen, saan ka ba napunta nitong mga nakaraang taon? Bigla ka na lang nawala noon. Hinanap ka talaga namin ng napakatagal. Mahaba ang kwento, ate. May tamang oras pa para ikwento sa'yo. Talagang yung mga taong pinulot lang. Kahit sino na lang, tinatawag na kapatid. Ate, sino ba ito? Stepmother ko. Kabit ng tatay ko. Song Yuting! Sino ang tinatawag mong kabit? Lehitimo akong asawa ng tatay mo. Kasalanan niya ng nanay mong maagang namatay. Dahil lang sa konting pagsisisi sa'yo ng tatay mo, gusto mo nang agawin ang pamamahala ng kumpanya. Huwag kang magpakapanaginip. Hindi mo ako mapapasuko ng kontrol. Xiao Chen, umalis na tayo. Song Yuting, kung hindi ka pa rin makakuha ng kontrata, lumayas ka na. Kasama yung kapatid mong hindi lehitimo. Magpalimos na lang kayo. Gusto mo lang talagang makuha ni Song Yue ang kapangyarihan, di ba? Hintayin mo na lang na makapirma siya ng malaking kontrata. Saka mo na ako isipin ulit. May umuusbong na grupo ngayon, ang Huayan Group. Si Yue na ang bahala dyan. Malapit na siyang pumirma ng kontratang bilyon-bilyon. Sana nga'y matupad ang pangarap ng matandang ale na yon. Pero, 1 bilyon lang na kontrata yan, kayang-kaya rin ng ate kong pangatlo na makapirma ng ganyan. Madaling sabihin yan. Pero, kung magagawa nga, sino ang nakakaalam? Tara na, ate. Ate, maligayang bati at nakita mo na ang tunay mong mga magulang. Akala ko maganda ang makita ang tunay kong mga magulang. Pero mukhang hindi naman pala. Ate, kahit papaano, may mga kamag-anak ka na. Tulad ni Ate Wan, hindi nila alam kung nasaan ang mga kamag-anak nila. Mula nang mahanap ko ang mga magulang ko, dinala na ako pabalik sa pamilya Song. Mabuti naman talaga ang tatay ko sa akin, pero parang pampalubag loob lang. Sayang lang, pumanaw na ang nanay ko, abala naman ang tatay ko. Kaya ang stepmother ko ang nag-alaga sa akin. At alam mo na ang nangyari. Dumating din dati dito si Ate Wan para hanapin ako, pero pinagtabuyan at ininsulto siya ng stepmother ko. Nang puntahan ko sila, pinagbabawalan naman ako ng stepmother ko. Okay lang yan, ate. Bumalik na ako. Ako na ang bahala sa lahat. Xiao Chen, hindi mo naiintindihan. Gusto lang talaga akong paalisin ng stepmother ko. Pero dahil kay Papa, hindi siya makapagharap-harapan, kaya sa trabaho na lang siya naghahanap ng butas para pag-initan ako, para ako na mismo ang umalis. Pero matagal ko nang hinanap ang aking pamilya, ayokong umalis ng ganito. Ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapanggulo sa'yo. Sige, wag na natin pag-usapan to. Hanapin natin si ate para mag-dinner tayong magkakapatid. Yung tungkol sa kontrata, ako na ang bahala. Sige, hanapin natin si Ate Wan. Magkita-kita na rin tayo. Tara. Xiao Chen, bakit mo ako dinala rito? Ate, may sorpresa ako para sa'yo. Pero wag muna masyadong magtanong. Akyat muna tayo. Hindi kaya tutulungan mo ako sa negosasyon? Ate, ang talino mo talaga. Pero mas malaki pa sa negosasyon to. Ibibigay ko sa'yo ang shares ng Huayan Group. Totoo ba? Song Yuting. 2 araw lang hindi kita nakita? Nakahanap ka na agad ng binata? Ang gwapo naman niya. Ate, sino ito? Anak ito ni Papa at ni Panje, Song Yue. Pogi, magkano ang binibigay niya sa'yo kada buwan? Dobleng halaga ang ibibigay ko. Sumama ka sa akin. Basta, alagaan mo lang ako ng maayos. Hindi problema ang pera. Hindi ako interesado. Pangit ang katawan mo, pangit ka pa. Hindi mo kayang pantayan ang aking ate. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Humarap ka sa akin ng ganyan? Ate, alis na tayo. Pag-usapan muna natin ang partnership. Tara na. Sandali. Dito ka rin para pag-usapan ang partnership. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Wala kang pagkakataon ngayon. Napagkasunduan ko na kay Lu Feng, ang sales director ng Huayan Group. Xiao Chen, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Tsk. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Nangako sa akin si Director Lu. Pipirmahan ng kontrata ngayon. Pwede pa niya akong ipakilala sa founder at shareholders ng Huayan Group at makakabili ako ng ilang shares. Ganoon ba? Oy,
Lalaking binabayaran? Iwanan mo na si Song Yuting? Lumapit ka sa akin at magpakita ng loyalty? At bibigyan kita ng konting pabor? Xiao Chen, hindi natin kailangan tiisin ang paghamak. Kung talagang hindi kaya, umalis na tayo. May iba pa akong paraan para sa deal na ito. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala. Kumusta, Director Lu? Nandito na ako sa reception area. Pakidala mo na lang ang kontrata. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Naipadala ko na ang pera sa account mo. Miss Song, Director Lu. narito ang kontrata. Pirmahan mo na ito. Magiging magkasosyo na tayo. Ang mga produkto ng Huayan Group, ikaw ang itinalaga para magbenta. Salamat, Director Lu. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, magdiriwang tayo sa pinakamalaking nightclub sa Donghai. Dapat talagang pumunta ka, Director Lu. Siyempre, Lu Feng, di ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magtalaga ng sales channel sa iba? hoy. Sino ka ba? At nag-aastang may karapatan ka sa akin. Hindi ako importante, pero sapat na ako para magtanong sa iyo. Ang buong sales plan ng Huayan Group, ako ang gumawa. Naaprubahan na ni Secretary Gao. Akala mo, ikaw ba ang chairman ng Huayan Group? Lumabas ka ngayon din. Xiao Chen, ha? Magkasanib ang kanilang mga interes. Siguro, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, third sister. Ang mga ganitong maliit na tao, walang karapatang paalisin tayo. Ang tigas talaga ng mukha mo. Nandito na ang kontrata sa harap ko. Hindi mo na yan mababago. Sige, napirmahan na ang kontrata. Pwede na kayong umalis. Kung hindi, tatawagin ko na ang mga guard. Director Lu, hindi ba't sinabi mo noon na ipakikilala mo ako sa mga top executives? Ngayon na mismo, ipakilala mo na sila sa akin. At saka, paalisin ng mga guard ang dalawang to? Walang problema. Ipakikilala ko sa iyo si Secretary Gao. Siya ang pinakamataas na leader dito, maliban sa chairman at mga top executives. Tungkol naman sa dalawang to, mga guard, Xiao Chen, Huwag kang mag-alala, Sanjie. Wala silang magagawa habang nandito ako. itapon niyo ang dalawang ito na nagnanakaw ng sekreto ng Huayan Group. Tigil. Secretary Gao, ang bilis mo namang dumating. Vice Chairman, ano pong ginagawa ninyo rito? Huwag nang magformalidad. Pumunta ako rito para ipakilala sa inyo ang isang partner at para ayusin ang aking mga shares. Siya? Siya ang Vice Chairman? Secretary Gao? Tama ba ang narinig ko? Eh yung ginawa ko kanina. Ipapakilala ko sa inyo, ito si isa sa mga founder ng Huayan Group, ang aming Vice Chairman, si Ginoong Xiao Chen. Magandang araw po, Vice Presidente. Huwag po kayong mag-alala. Magpatuloy lang po kayo sa inyong ginagawa. Hoy, ikaw pala ang vice-presidente ng Huayan Group. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tao po, kung sinabi ko ng maaga, hindi na magiging sorpresa yon. May karapatan na ba akong magtanong sa iyo ngayon? Isang karangalan para sa akin na mapagtanungan ni Presidente Xiao. Duwag, ang mga channel ng pagbebenta ng ating grupo, maaari bang italaga sa ibang tao? Siyempre naman, pero kailangan munang pag-aralan ng Board of Directors bago ito maipasa bilang mungkahi. Sa gayon, itinatalaga ko si Song Yuting bilang tanging ahente ng pagbebenta ng ating grupo at ililipat sa kanya ang kalahati ng aking shares. Huwag na yung shares. Ang pagiging tanging ahente ng pagbebenta ay katumbas na ng halagang mahigit 100 milyon. Kapag may shares na ang third sister, saka ka lang makakatayo ng matatag. Sister Yuting! Sister Yuting! Hindi ko talaga inakala na siya pala ang mister mo at vice-presidente pa ng Huayan Group. Magkakapamilya tayo? Dapat tayong magtulungan. Magkakapamilya? Itinuring mo ba akong kapamilya? Hoy, wag mo akong galitin tulad ng ate ko. O kaya, bigyan mo na lang ako ng konting shares. Sabi ko na, hindi ka maganda. Hindi maganda ang katawan mo. Wala kang paghahambing sa third sister. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya. Ganyan ka ba talaga kakupal sa akin? Nakakasuka talaga. Gwardiya. Dalhin nyo na. Hoy, Song Yuting. Chairman Xiao, ano ang gagawin natin sa kanya? Tanggalin na. Pero bago siya umalis, pabayaran mo sa kanya ang lahat ng perang ninakaw niya sa kumpanya. Sipo, Huwag! Chairman Xiao, nagkamali na ako. Hindi na ako uulit. Tama na. Pakiusap, patawarin niyo ako. Chairman Xiao! Chairman! Oh, Xiao Chen, sa 3 araw, birthday ng tatay ko. Dadalhin mo ang mga ate mo, ha? Si. Congratulations. Congratulations. Ang patriarch ng Wu family, si Wu Tianlong, at ang patriarch ng Wang family, si Wang Dao, ay nagdala ng personal na regalo para sa inyong kapanganakan. Tuloy po kayo?
Maraming salamat sa pagpunta. Tuloy po kayo sa loob. Dapat talagang matagal na akong dumalaw. Lao Song, ang swerte mo sa iyong anak na babae. Totoo nga, sa kabataan nagmumula ang mga bayani. Napakapalad ng pamilya Song na magkaroon ng ganoong kagaling na anak na babae. Siyempre, masaya talaga. Salamat sa pagdalo ninyong dalawa. Malaking karangalan na ito para sa aming pamilyang Song. Tara na, tuloy po kayo sa loob. Huwag muna. Ito ang aking regalo. Isang napakalaking perlas ng gabi. Ito ay nakuha ng aking anak mula sa kalaliman ng dagat. Sa palagay ko, wala nang mas malaki pa rito saan man. Ay nako, ang sa akin naman ay medyo hamak. Kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyon lang ang maibibigay kong regalo. Ang laki naman ng regalong ito. Nahihiya kami. Tuloy na po kayo at umupo. UAR, tulungan mo ako sa pagtanggap ng mga regalo. Asikasuhin mo ang dalawang tito. Na, dalawang tito? Dito po tayo. Sige. Yuting, anong ginagawa mo diyan nakatayo? Samahan mo ang lahat sa pag-aasikaso sa mga bisita. Naghihintay ako ng isang kaibigan. Kaibigan? Eh di dapat hintayin mo. Birthday party ng matanda ngayon. Huwag nang magdala ng kung sino-sinong tao. Baka magkagulo pa ang selebrasyon. Tama na yan. Di-in. Masayang okasyon ngayon. Huwag nang pag-usapan pa yan. Yuting, hintayin mo ang iyong kaibigan. Sabay na kayong pumasok. Kami muna ang magpapatuloy sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ate Vanel, Ate Chinge, Xiao Chen. Ate, dumating na kami. Kaarawan ngayon ni Lolo. Mauna na ako sa mga handaan. Humanap muna kayo ng mauupuan. Babantayan ko kayo mamaya. Sige, mauna ka na. Hihintayin ka namin. Sige, ikaw bahala sa mga gawain mo. Siya. Tara na, mga ate. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa aking kaarawan, lubos akong nagagalak. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain at inumin. Ang natitirang oras ay ibibigay ko sa aking manugang. Siya na ang mag-aanunsyo sa inyo kung sino ang magiging bagong pinuno ng pamilyang Song. Salamat tatay sa pagkakataong ito na makapag-anunsyo ako sa harap ninyong lahat. Iaanunsyo na ang bagong pinuno. Baka si third sister ito. Sa pamilyang Song, kakayahan ang basehan. Kakakumpirma lang ni third sister ng isang malaking kontrata. Malaking kontrata. Anong malaking kontrata? Panoorin nyo, ang halaga ng third sister ngayon ay hindi na mababa. Mga bisita, ngayon ay iaanunsyo na ang pinakamahalagang bagay para sa aming pamilya. Ang bagong pinuno ng pamilyang Song. Song Yue. Bakit? Siyempre, dahil malaki ang naitulong ni Yue sa pamilya natin. At nakakuha pa siya ng malaking kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nanay, hindi lang siya makapaniwala. Walang kakayahan ng tao. Wala ring maipakitang kontrata. Kaya ganyan na lang ang kaya niya. Imposible. Sa lahat ng kontrata ng pamilya, ang pinakamalaki ang bahagi ko. Hindi si Song Yue ang pumirma. Ang napirmahan ng aming UAR ay ang kontrata ng Huayan Group. Ito ang dinala ng mga tao mula sa Huayan Group. Hindi pwedeng magkamali. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Para hindi mo isipin na nagsisinungaling ako. Tao, kunin ang kontrata. Nakapirma na ako. Basta maibalit lang sa Huayan Group para patatakan, makukuha ko na ang sales rights at shares sa Huayan Group. Papa, Lolo. Ako ang pumirma sa kontratang ito, hindi si Song Yue. Hoy, Ting-Ting! Maraming tao dito. Ano bang problema? Mamaya na lang. Malaking araw ko ngayon. Napakalaking kontrata ang nakuha ng kapatid mo bilang ate. Dapat mong ipagbigay kay Yue. Dapat nga masaya ka. Mula nang ako'y bumalik sa bahay na ito, lahat ng bagay ay ipinagkakait ko sa kanya. Pero itong kontrata, hindi pwede. Iyon ay si Xiao Chen. Siya. Tumigil ka! Ang pangalan sa kontratang ito ay ni UAR. Gusto mo pang agawin ng hayagan? Lolo, ayaw lang niyang magtagumpay ako. At gusto pang guluhin ang pagdiriwang mo. Kung ako ang tatanungin, dapat siya'y palayasin. Tama si Yue. Tao. Dalhin siya para makapagpalamig ng ulo. Hinto. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang ate ko? Xiao Chen. Ate, huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang sino mang makakagago sa'yo. Ikaw na naman. Pa, ang batang ito, ang tinutukoy na kapatid ni Song Yuting sa orphanage. Dinala pa niya rito, sa handaan, para manggulo. Yuting, totoo ba ang sinabi ng nanay mo? Xiao Feng. Sinabi ko sa iyo noon, unahin mo ang pamilya mo ngayon. Tama. Si Yuting ay miyembro ng pamilya Song. Pero huwag mo siyang papasukin sa negosyo ng pamilya Song. Ngayon tingnan mo, hindi nakatulong sa pamilya. Palagi na lang nakakagulo. Si Xiao Chen ay kapatid ko. Simula nang ipinanganak akong walang magulang, siya na ang kapatid ko. Walang makakapagbago noon. Huwag kang matakot, ate Yuting. Nandito ako. Ano naman ang magagawa mo kung nandito ka? Nasa pamilya Song tayo. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa pamilya Song. Mga tauhan, itapon niyo silang dalawa. Walang ama't ina, bagay na bagay kayong dalawa. Mahal,
Ganito mo ba tratuhin ang anak natin? Masyado ka naman. Ano naman kung pinagsasabihan siya? Nakuha ni UR ang malaking kontrata at malaki rin ang naitulong ng manugang kong ito. Ang buong pamilya Song ay makakapag-ipon ng malaking pera sa hinaharap. Ang anak mong ito na dinala mo rito, ano naman ang naitulong? Mga tauhan, itapon niyo siya. Gusto mong mamatay? Tigilan nyo. Bakit? Ang usapin ng pamilya Song, pakikialaman niyo rin? Ha, ha, ha. Ang mga usapin ng pamilya Song, talagang wala akong kailang, pero ang gagawin nyo, sino siya? Ang pamilya Wu, hindi ang manola. Ginoong Xiao, ay hindi ninyo pwedeng galawin. Gone. Dito sa amin, sa pamilya Song, nagmamalaki dito sa harap ko. Medyo sobra na yata yon. Kung hindi dahil pupunta si Ginoong Xiao ngayon, sa palagay mo ba magbibigay kami ng ganoong kabigat na regalo? Ang kontratang ibinigay ko ay kanselado na. Ikaw? Sino ka ba talaga? Yuting, ano ba talaga ang pagkatao nitong batang ito? Wala akong espesyal na pagkatao. Wala rin akong anumang katayuan. Ako lang ang kapatid ni Song Yuting. Alam ko kung ano ang katayuan niya. Vice-presidente lang naman ng Huayan Group. Pero kung ikukumpara sa aming pamilya Song, wala rin namang silbi. Pinirmahan ko na ang kontrata. Kahit hindi ka pumayag, wala ring magagawa ang chairman ng Huayan Group. Paano niya palalampasin ang ganito kalaking oportunidad? Ang kontrata ng Huayan Group ay nasa amin. Talagang palalaguin ng pamilya Song ang negosyo, tatay. Itapon ninyo sila. Basta't magpatuloy lang ang kontrata. Ang tatlong malalaking pamilya, pwede kaming hindi makipagtulungan. Ang kontratang ito ang sasagot sa gastusin ng pamilyang Song. Tao, palayasin niyo sila. Hindi na ako balak makipagtulungan. Kayo po, sino? Ako mismo ang chairman ng Huayan Group, Ye Wan-er. Sinabi ko, ngayon, hindi na ako balak makipagtulungan sa pamilyang Song. Nakapirma na ang kontratang ito. Tingnan mo nga kung may tatak ba ako dito. Wala talagang opisyal na selyo. Ang kontratang pinirmahan ng third sister sa akin, kailangan siya mismo ang pumirma. Kung hindi, basura lang ito. President Ye, si Yuting at Yuer, pareho lang yan. Pareho silang naglilingkod sa pamilyang Song. Pwede bang isaalang-alang nyo ang aking kaarawan? Oy, matandang Song, nagpapakatanda ka na ba ngayon? Huwag ka nang umasa sa pakikipagtulungan ng aming Huayan Group. Pwede kong hindi pirmahan ang kontratang ito sa pamilyang Song. Xiao Chen, Yuting, umalis na tayo. Si. Ano ba to? Anong nangyayari? Ate Waner, umuwi na ako. Bakit hindi mo ako sinalubong? Nasaan ang mga tao? Talagang hindi kayo mapalagay. Yan Zihu. Ang gusto ni Xie Junwang. Malinaw na naipaliwanag na sa'yo. Hindi ko alam kung napag-isipan mo na ba. Kung hindi mo pa rin maintindihan, pwede kang sumama sa amin para mag-isip. Kapag napag-isipan mo na, pwede ka nang bumalik. Sinabi ko na, iyon na ang huli. Wala nang anumang aksidenteng mangyayari. Hindi na rin ako babalik. Huwag mo kaming sisihin kung magiging bastos kami. Ganito lang? Ate Si. Sino ka? Hindi ba ito ang bahay ni Ate Waner? Baka naman boyfriend mo siya? Yan Zihu. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kung hindi mo pa rin maintindihan, lahat ng tao sa bahay na ito ay mamamatay. Isang-isa naming papatayin. Siyempre, papayag na siya. Umalis ka na, bilisan mo. Ganito lang, humarap pa sa bahay para manakit. Paano mo siya inatake? Bumagsak na lang siya. Paano ito nangyari? Imposible. Ito. Ate Si, nakauwi ka na rin. Ikaw talaga, Xiao Chen? Saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Nag-aral ako sa bundok. Kaya pagbaba ko, hinanap ko agad kayo. Ang galing naman. Ate Si. Ate Si. Ate Si, bakit ang lubha ng mga sugat mo? Mukhang kailangan ng pamamaraan ng gintong karayom. Xiao Chen, anong iniisip mo? Ang mahalaga, mailigtas siya. Ate Si, huwag ka nang umungol. Mahirap na nga mag-concentrate.
Anong ginagawa mo? Ate C. Malubha ang mga sugat mo. Tinutulungan kitang gumaling. Salamat, Xiao Chen. Ate C, huwag kang ganyan. Noon pa man, sinabi ko na. Paglaki ko, ako ang magpoprotekta sa inyo. Xiao Chen, tulungan mo akong umupo. Sige. Ate, gusto mo bang kunin ang lakas ko? Unang halik ko. Ag. Ate, yung dalawang lalaking may maskara kanina, ano ba yon? Ah, yung dalawang lalaking may maskara, mga tauhan niya ni Haring Masamang Espiritu. Gusto nila akong hulihin at ibalik. Hulihin ka at ibalik? Ate, anong kasalanan mo? Sa totoo lang, hindi ako flight attendant. Flight attendant lang ang trabaho ko para magtago. Ang totoong trabaho ko, isa akong profesional na tagapatay. Dahil malapit nang maging isang tunay na mandirigma ang lakas ko. Kaya, madalas nila akong pinapagawa ng mga delikadong misyon. Eh bakit ka hinuhuli ni Haring Masamang Espiritu? Hey, gusto ni Haring Masamang Espiritu na sumiksik sa tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa silangang dagat, ang mga Xiao, si Xiao Tian. At gusto ni Xiao Tian ang mga babaeng malakas sa labanan. Kaya balak niya akong ihandog kay Xiao Tian. Hindi siya maglalakas loob. Para hindi siya magtagumpay, sinadya akong magkaroon ng malubhang sugat sa huling misyon ko. Gusto kong tumigil na, pero ayaw pa rin nang tumigil sa paghabol sa akin. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Walang sino mang makakagalaw sa iyo. Kung may mga has na gumalaw sa iyo, papatayin ko siya. Hoy, nandito ka na pala, bunso. Hahaha, Ginoong Xiao, nandito siya sa loob, si Chen Fei. Kunin mo si Chen Fei at ilabas mo sa akin. Bingi ba kayo? Sugot. Saglit lang, 5 masters ng Siyam na antas ang natalo. Meron bang Shantian Master dito sa loob? Ano naman ngayon kung Shantian Master? Kahit na may Zongxi dito ngayon, hindi mapoprotektahan si Chen Fei. Sino kayo? Ano ang ginagawa niyo sa bahay namin? Mukhang mga gangster ang mga ito. Gia Waner, tumawag tayo ng pulis. Tawagin natin ang mga guard para harangan sila. Huwag kang mag-alala, Ginoong Xiao. Ang mga magagandang ito ngayong gabi, tiyak na dadalhin ko sa hotel para sa iyo. Hehehe. Mabuti. Ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Hahaha. Gawin na. Ayos lang ba kayo? Ayos lang, Xiao Chen. Hoy, bata. Ikaw ba yung Shantian Master? Sino kayo? Xie Sha Junwang. Bigyan kita ng 1 minuto para ibigay si Chen Fei. Kung hindi, Ano kung hindi? Tumigil kayo. Tumigil ka! Maaari mo akong dalhin, pero wag mong galawin sila. Anong sinasabi mo, ate? Magkakapatid tayo, magkasama sa hirap at ginhawa. Tama si Ate Wan. Oo, magkasama sa hirap at ginhawa. Ate, ngayong nandito ako, walang sino mang makakapagdala sa iyo. Xiao Chen, alam kong martial artist ka rin, pero si Evil Shura King ay isang innate martial artist. At si Xiao Tian ay isang top-tier innate martial artist. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Ate, maniwala ka sa akin. Hindi nila ako kayang talunin. batang lalaki, dahil ayaw mong tumanggap ng kabutihan, huwag kang magalit sa akin. Fei, okay ka lang ba? Bai Feng, dumating ka na. Ngayong nandito ka, ang War God, baka bigyan ka ni Xiao Tian ng konting respeto. Kaya pala nakita ko dati ang jade pendant ni ate sa katawan ni Bai Feng. Yun pala, magkaibigan pala silang dalawa. War God, huwag kang makialam. Nagtatrabaho ako para sa pamilya Xiao. Kahit ikaw pa ang War God. Kailangan mong pag-isipan ito. Ang pamilya Xiao at ang War God, hindi dapat magkagulo. Ako ang magpoprotekta kay Chen Fei. Umalis na kayo. At Giliw. War God. Sa harap ng isang top-tier innate master na tulad ko, ang isang War God na pangalan lang ang dala ay walang kwenta. top tier innate. Ganun pala kalakas si Xiao Tian? Ganun ba? Kung ganun, subukan muna natin ang kakayahan mo. Alam kong mas malakas si Xiao Chen. Noong nasa KTV, 3 oras siya. Matibay ang katawan ni Xiao Chen. Anong pinag-uusapan ninyo? Batang lalaki, ang yabang mo! Mga atake ka ng patalikod. Ako ay isang natural na master. Kung lalabas ang buong lakas ko, parang asong gala lang ang pagbubog sa'yo. Sana kasing lakas ng iyong bibig ang iyong kakayahan. Gusto mong mamatay. Ganun lang? Perpektong iron shirt. Ano ka ba talagang halimaw? Tawagin mo akong lolo, saka ko sasabihin. Gusto mong mamatay? Bata, puro pag-iwas lang ba alam mo? Mga ate, hindi ba ninyo napapansin na medyo magkamukha si Xiao Tian at si Xiao Zhen? Hindi naman siguro. Pareho silang apelidong Xiao. Baka naman. Baka dapat pigilan na natin silang mag-away. Natatakot ako, baka mawala pa ang isa mong braso. Gusto mong mamatay?
Umalis na tayo. Tatakas ka. Chen, huwag nang habulin ng natalong kaaway. Guro, anong ginagawa mo rito? Ano? Bawal bang dumalaw sa estudyante ko? Siyempre naman, inaasam-asam ko pa nga ang pagbisita mo, guro. Mga ate, siya ang aking guro na nag-alaga sa akin. Noong 15 taon ang nakalipas, siya ang nagturo sa akin ng lahat ng kakayahan ko. Tuloy po kayo, guro. Tuloy na po kayo. Tuloy, ang ganda-ganda mo naman. Parang Diyosa. Napakaganda ng kutis mo. Paano mo inaalagaan ang balat mo? Walang makitang pores ang balat ng Diyosang ito. Diyosa, pwede mo ba rin akong gawing estudyante? Chen Air, ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para sabihin sa'yo ang tungkol sa pinagmulan mo. Pinagmulan? Guro, alam mo ba kung sino ang mga magulang ko? Chen Air, kailangan mong maghanda sa isipan mo. Sabihin mo na, guro. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pamilya Xiao, ang pangunahing angkan sa Donghai, ay biglang nagkaroon ng malaking trahedya. Ang buong angkan ay winasak. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, iyon ay ang iyong ama at ina, ay pinatay ng mga misteryosong tao. Ang buong pamilya Xiao, maliban sa iyong amain na si Xiao Yuan na nasa ibang bansa, ay ikaw na lang ang natirang tagapagmana. Ang sunog na iyon ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos dalhin ng iyong yaya sa orphanage, siya rin ay hinabol at pinatay. Habang ako ay nagsasanay sa mundo, sakto kitang nakilala. Nakita kong pambihira ang iyong potensyal, kaya dinala kita. Nahulaan ko rin ang mga hidwaang ito sa kapalaran mo. Kailangan mo ring ikaw mismo ang magwakas sa mga ito. Guro, sino ba talaga ang pumatay sa mga magulang ko? Pagbalik ng iyong amain na si Xiao Yuan mula sa ibang bansa, muling itinatag niya ang pamilya Xiao at naging pangunahing mayamang angkan sa Donghai. Ngunit tungkol sa pangyayari ng pagkalipol sa angkan noon, wala siyang imik. Ang lahat ng ito, Hindi kaya. Buisit? Hoy, na-research mo na ba yung hinahanap ko? Boss, Xiao Chen ang pangalan ng lalaking yon. Isang ordinaryong tao lang, walang koneksyon o background. Lumaki siya sa Sunshine Orphanage. Pero mayroon siyang 5 ate na magkakasamang lumaki. 4 sa kanila ay nasa paligid niya. Bulong Alimat at ang isa pang babae, si Jiang Yug, ay nasa ibang bansa. Hindi ganoon kasimple yung lalaking yon. Kailangan nating magpalit ng target. Siyasating mabuti ang Jiang Yuge na ito. Nakuha ko na ang impormasyon. Bukas uuwi si Jiang Yug. Mabuti. Anyayahan mo siya sa labas ng lungsod. Si, boss? Sidewalk ito. Muntik na niyo akong mabangga. Ay, pasensya na. Masyadong mabilis kasi yung pagmamaneho kanina. Huwag na kayong mag-sorry. Mag-ingat na lang kayo sa susunod. Miss Jiang, sumama ka nga sa amin. Anong ginagawa niyo? Hoy, Kumusta ka, Xiao Chen? Xiao Tian, di ka pa ba nasasaktan ng husto? Huwag kang magyabang. May hawak ako rito na babae. Anong pangalan? Jiang Yuge. Kilala mo ba? Gago, ako na lang ang targetin mo. Kung gagalaw ka sa kanya, papatayin kita. Bibigyan kita ng 1 oras sa chemical plant sa labas ng lungsod. Kung di ka darating, alam mo ang mangyayari. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Nanakip si Jeje. Sasagipin ko siya. Sasama kami sa'yo. Hindi, masyadong mapanganib. Magkakapatid tayo, sabay tayong mabubuhay o mamamatay. Hindi pwede. Hindi ko kayo papayagang makasubo sa kanib. Ganito na lang, samahan ko siya. Pareho naman kaming marunong ng martial arts. Tara na. Yegia. Ate, Sino ka? Ako. Ate, bakit ka nandito? sasagipin ka namin. Siya si Xiao Chen, ang aming nakababatang kapatid. Xiao Chen, ang laki-laki mo na pala. Umalis na kayo. May ambush sila. Si Ha 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 ha. Xiao Chen, ang tanga-tanga mo talaga. Halatang halata naman na bitag ito. Nandito ka pa rin para magsagip? Dapat nga magpasalamat ka na ligtas ang ate ko. Kung hindi, patay ka na sana ngayon. Sila? Sila ang 10 top class masters na hinire ko. Ngayon din, pagpuputol-putulin kita. 10 basura lang. Akala mo ba talaga na mapoprotektahan ka nila? Ang kapal ng apog mo. Kami ay mga Peak Xiantian Masters. Basura pa ang tawag mo sa amin? Ano? Lahat Peaks Yantian? Mga master na nasa innate realm. Ang dami palang recruit ng pamilya Xiao. kayo'y mga kilalang tao, pero naglilingkod kayo para sa isang bulakbol na tulad niya? Hindi ba kayo nahihiya sa mga tao? Ang maglingkod kay Young Master Xiao ay isang malaking karangalan para sa amin. Napakataas ng estado ni Young Master Xiao. Marami ang gustong maglingkod sa kanya, pero wala silang pagkakataon. Ito ay isang karangalan para sa amin. Payo ko sa inyo, sumunod na lang kayo kay Young Master Xiao. Magpakapagod at magpakahirap para sa kanya. Baka sakali, pag natuwa si Young Master Xiao, palayain niya kayo. Narinig mo ba, Xiao Chen? Maging tapat kang aso ko. Palalayain kita. Magkano ang binayad niya sa inyo? Doblehin ko. Ha ha ha. Hoy,
Xiao Chen, wala ka bang sira sa ulo? Sa estado nila, kailangan pa ba nila ng pera? Ano ang gusto ninyo? Gusto namin ng kapangyarihan. Gusto namin ng lakas. Malaki at makapangyarihan ng pamilya Xiao. Mabibigyan nila kami ng mas magandang kinabukasan. Makatutulong ito sa aming martial arts na umabot sa mas mataas na antas. Kung ang hangad ninyo ay ang group ng martial arts, tanong ko sa inyo, ano ang tunay na ubod ng martial arts? Siyempre, ang mga martial arts techniques at resources. Hindi kaya yung sinasabi mong puso ng isang martial artist? Gising na, bata. Ang pag-aaral ng martial arts ay hindi lang sa salita. Hindi. Mali kayong lahat. Oo? Ano kung gayon? Ang buhay na makaligtas. Xiao Chen, umarap ka sa akin ng pataksil at pinatay ang tauhan ko. Pataksil? Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Harapan akong umaksyon. Kung hindi niya kaya, kulang lang talaga sa lakas. Karapat dapat siyang mamatay. Alam mo ba kung sino sila? Mga tauhan sila ng Diyos ng digmaan ng silangang dagat. Pinatay mo sila. Tiyak na magagalit na todo ang Diyos ng digmaan ng silangang dagat. Ano naman ang Diyos ng digmaan ng silangang dagat? Kahit dumating siya, hindi ako matatakot. Xiao, huwag mo nang patagalin ang usapan. Patayin mo na siya. Lahat, sabay-sabay, patayin natin siya. Huwag Xiao, pakiusap, pakawalan mo sila. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ice, Ate, huwag kang makiusap sa kanya. tumahimik ka, Xiao Chen. Ako ang ate mo. Ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Oh? Kung ikaw ang hihingin ko, ibibigay mo ba? Basta pakawalan mo lang sila, pahayag ako. Ate, Pasensya na. Ang buhay niya, akin. Ikaw, akin din. Sugod. Anong kakaibang teknik ito? Bakit hindi na kami makagalaw? Mamatay ka, aray. kakaiba, no? Xiao Huan, patayin niyo yung dalawa. Aray, Gusto mong mamatay? Ayos ka lang? Xiao Chen, tara na. May mga pampasabog dito. Ingat. Kayo ayos lang. Ayos lang kami. Napakalupit talaga ni Xiao Tian. Kahit sarili niya, hindi niya pinatawad. Sarili niyang kasalanan ang pumatay sa kanya. Tara na tayo. Aray, ang paa ko. Parang gasgas ng kalawangin na pako. Dapat agad itong gamutin. Baka magka-impeksyon. Ate, umupo ka rito. Ay, ang dumi-dumi mo, Xiao Chen. Ate, hindi ka naman marumi. Ang daldal mo. Palagi akong naliligo sa gamot. Maraming halamang gamot sa katawan ko. Kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ang galing naman yan. Hoy, kung sakaling masugatan ako sa hinaharap, huwag mo akong kalilimutan. Ate, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, hindi ko na kayo pababayaan na masaktan. Sige, maaga tayong umuwi. Nag-aalala na si Bunso. See ya. Tian, anong nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Si Xiao Chen, ninakaw pa niya ang Xuanyin body at sinaktan ako sa isang taksil na paraan. Xiao Chen. Pamilyar ang pangalang yan. Sandali. Mga 20 taong gulang lang ba siya? Paano mo nalaman? Anak siya ng kuya ko. Tito, ang pamilya nila, hindi ba't namatay na lahat sila? Paano may natira pa? Akala ko rin, patay na lahat ang pamilya ng kuya ko. Nang maglaon, narinig ko may isang sanggol na nailigtas mula sa sunog. Pinaghirapan ko ng husto para mahanap ang orphanage kung saan nakatira si Xiao Chen. Ngunit sa huli, wala akong nakuha. Anong gagawin natin? Kung sakaling bumalik siya sa pamilyang Xiao, ang mga matatandang yon tiyak na ipapasa sa atin ang posisyon ng pamilya. Babalik. Makakabalik ba siya? Anong ibig mong sabihin? Sa makalawa, 100 kaarawan na ng lolo mo. Lubos siyang nagsasanay, nagnanais na malampasan ng 100 taong limitasyon. Kung ihahandog mo ang Xuanyin body, tiyak na magagalak siya. At tutulungan ka niya. Ngunit wala sa akin ang Xuanyin body. Madali lang yan. Pumunta ka at dakpin ang direktor ng Yangcheng Orphanage para dalhin niya ang Xuanyin body sa handaan ng lolo mo. Pagdating ng panahon, Naiintindihan ko. Mga ate, naiuwi ko na si Ate Yugo. Mabuti, anak, salamat sa hirap. 5 taon nating hindi nagkita, Bunso. Lalong gumanda ka. Hindi naman,
pareho pa rin gaya ng dati. Yugo, bunso, gutom ka na siguro. Hayaan mo si Xiao Chen ang magluto para sa iyo. Ako. Bakit hindi ikaw? Baka naman. Ang mga ate mo pa ang magluluto para sa iyo? Sige na. Ah, si Tita Direktor. Siguro tungkol yun sa mga donasyon ko sa orphanage nitong mga nakaraang taon. Halo, Tita Taoying. Ano? May mga estrangherong pumasok sa Yangcheng Orphanage para dakpin ka. Huwag kang matakot. Pupunta kami agad. Anong nangyari? Sabi ni Tita Direktora, may pumasok na grupo ng mga estanghero sa bahay ampunan, sinira-sira ang mga gamit, at inapi ang mga bata, pinipilit siyang lumabas. Pinapasak lolo niya tayo. Hayop. Ganito ang ginagawa nila sa mga bata. Mga ate, dito muna kayo sa bahay. Pupunta muna ako roon. Ang kakayahan ng bunso, parang lampas na sa antas ng innate. Lalong hindi ko na siya maintindihan. Mga salbahing yan! Dapat mamatay! Nasaan ang Direktora? Saan siya pumunta? Para protektahan kami ni Direktora, dinala siya ng mga masasamang tao. Ano? Huwag kayong matakot, mga anak. Uuwi na tayo. Meron ditong video. Xiao Chen, alam kong nanonood ka. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, magpakabait ka. Dalhin mo si Chen Fei sa amin sa Xiao family. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Pupunta ako sa Xiao family para palitan si Direktora. Huwag kang pupunta. Ang sinasanay ng hayop na yan ay ang Jade Maiden Heart Sutra. Especially ito sa pagsipsip ng feminine yin essence. Para sa isang tulad mo, isang Xuanyin body na 100 taon nag-iisa, pagpunta mo roon ay paghahanap ng kamatayan lang. Ano ang Xuanyin body? Parang nabasa ko yan sa isang lumang aklat. Parang ang sinasabi ay ang mga ipinanganak sa Yin Year, Yin Month, at Yin Day. Tama, ang katawan ng ganitong tao ay puno ng yin energy. Sa pag-aaral man o pagsasanay ng martial arts, mas matindi ng ilang beses kaysa ordinaryong tao. Kung ang feminine yin essence nito ay maagaw ng isang innate cultivator, maaari itong umabot agad sa Grandmaster realm. Kaya ka nga inaasinta niya, Ate Chen Fei. Ano ang gagawin natin? Hindi ba? Titingnan na lang natin na mamatay si Direktora? Hindi. Sumama ka sa akin. Sakto, yung alitan ko sa Xiao family, dapat nang magtapos. Nag-aalay ang pamilya Lee ng Kyoto ng isang set ng Jade at Agatha. Naway maging masagana ang iyong buhay tulad ng dagat sa silangan at mabuhay ng walang hanggan tulad ng mga bundok sa timog. Maraming salamat. Lolo, iniaalay ng apo mong si Xiao Tia ng isang kamanghamanghang regalo. Ito, Tian. Ano itong? Lolo, hindi ba't gusto mong maabot ang antas ng Grandmaster? Ang babaeng ito ay may pambihirang katawang may yin energy na bihira sa 1,000 taon. Kung makuha mo ang kanyang dalisay na yin essence, tiyak na magiging isang dakilang master ka. Mabuti. Nasaan na? Huwag magmadali, Lolo. Darating na ang tao sa ilang sandali. Aray! Hindi nagmamadali! Binabati kita, Ama. Kapag naabot mo na ang antas ng Grandmaster, tiyak na lalong yayaman ang pamilya Xiao sa susunod na 100 taon. Mabuti. Mukhang tama ang pagpili sa inyong mag-ama na magmana ng aking yaman. Tama nga. Sobra ang papuri mo, Lolo. Narito si Xiao Chen para magbigay galang sa matandang ninuno. Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Manggulo sa handaan ng pamilya Xiao? Xiao Chen, pamilyar ang pangalang iyon. Siya ang nawawalang panganay na anak ng pamilya Xiao. Buhay pa siya. Ang kapal ng mukha mo, Xiao Chen. Humarap ka ng walang galang sa lolo. Lolo? Karapat dapat ba siyang tawaging Lolo? Kung hindi dahil sa pagpapabaya mo sa mag-ama noon, hindi sana namatay ang mga magulang ko. Bastos, ibig mong sabihin, hindi patas ang pagtrato ko? Lolo, yung babaeng kasama niya, siya ang Xuanyin body. Kalahating hakbang na Grandmaster. Ate, huwag kang matakot. Kaya kitang protektahan. Xuanyin body? Mabuti. Xiao Chen, ihandog mo sa akin ang babaeng yan ngayon din at papayagan kitang bumalik sa pamilya Xiao. Ha? Lolo? Kung baluktot ang tuktok, baluktot din ang ibaba. Magkapamilya tayong mga Xiao, pero may pinuno kang tulad mo, nakakahiya talaga. Traidor! Ang mga desisyon ng lolo, hindi mo pwedeng husgahan ng basta-basta. Lolo, patayin mo na siya agad. Mapapasayo pa rin ang Xuanyin body. Xiao Chen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ihahandog mo ba siya o hindi? Anong mangyayari kung hindi? 100 taon ka nang nabubuhay, pero hindi mo pa rin naabot ang Grandmaster realm. Para kang asong nabuhay sa loob ng 100 taon. Ang kapal! Hinamak mo si Lolo. Anong problema kung hinamak ko? Mabuti. Sa mahabang panahon, wala pang nakapanghamak sa akin ng ganyan. Ngayon, tingnan natin, sino pa ang makakapagligtas sa'yo? Tiyak na mamamatay siya.
Ganito lang ba ang kayang gawin ng matanda? Kalahating hakbang na Grandmaster ka rin pala. Maaring ganun nga. Matanda ka na. Dapat ay nasa loob ka na ng kabaong. Huwag ka nang lumabas at manira ng buhay. Paano posible yon? Paano matatalo ang matanda? Peke siguro ito. Matanda, dahil kapangalan mo si Xiao, hindi kita papatayin. Paupuin mo si Xiao Tian na lumuhod at humingi ng tawad sa mga bata sa orphanage. Panaginip lang yan. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Paano ako luluhod sa mga batang ulila? Ikaw, Masamang tao, hindi ka tao. Mga bata lang sila. Xiao Yuan, puntahan mo agad si Ginoong Du Jiang. Si Ginoong Du ay kanang kamay ng Diyos ng digmaan ng East Sea. Kaya niyang hulihin ang hayop na ito. At Sige ama, pupunta na ako. Dujiang? Hala, Xiao Chen. Si Dujiang ay Grandmaster level na eksperto. Mabilis at walang awa. Mas malakas siya kaysa sa ordinaryong Grandmaster. Wala tayong laban sa kanya. isang Grandmaster lang ang gusto mong protektahan ang pamilyang Xiao. Hindi ganoon kadali. Ang laki ng mga salita mo. Dujiang, Nakita mo na ako? Hindi ka paluluhod at hihingi ng tawad? Ako ang hihingi ng tawad. Karapat dapat ka ba? Ginoong Du, sinadya ng batang ito na guluhin ang piging. Balak niyang manakit at pumatay. Sana'y puksain ninyo siya, Ginoong Du. Huwag kayong mag-alala, matandang Xiao. Sisiguraduhin kong mahuli ko ang batang ito. Bilang isang sundalo ng Hua Nation, hindi mo man lang naisip kung ano ang tama at mali. Ang Diyos ng digmaan, parang nag-alaga lang ng mga asong tauhan. Maglakas loob kang insultuhin ang Diyos ng digmaan? Ginoong Du, patayin niyo na agad ang gago. Kanina ang yabang-yabang mo? E di patayin mo ako. Ikaw, Mag-ingat ka. Batang paslit, wala kang respeto sa akin. bilang isang general ng Hua Nation, maglakas loob kang magtakip sa kriminal. Ang mga gagawin ko, kailangan pang pakialaman mo? Nagtatakip ka sa kriminal, walang pakundangan sa buhay. Hindi ka karapat dapat maging general ng Hua Nation. Maglakas loob kang magsalita ng ganyan sa akin? Ngayong araw, babalatan kita at huhugutin ang buto at dudurugin ang katawan mo. Sige, ngayon, ako na ang bahalang magdisiplina sa iyo para sa Diyos ng digmaan. Ikaw? Karapat dapat ka ba? Sining ng pagpitik? Sino ka talaga? Ako ang pinuno ng lambak ng Diyos ng gamot. Punong lambak ng mga Diyos ng gamot. Sabi nga, kahit ang Diyos ng digmaan, ay kailangang magbigay galang sa kanya. Iyon ba yung misteryosong lugar na yon? Ang nangungunang lambak ng mga Diyos ng gamot, dalubhasa sa medisina at martial arts? Tumahimik ka. Ikaw lang. Mag-aangkin ka ng titulong punong lambak ng mga Diyos ng gamot. Yamang ayaw mong magsabi ng totoo. Ako, pipilitin kitang magsalita sa pamamagitan ng pananakit. Ikaw lang. Hoy! Aray, Ganyan lang pala ang kayang gawin ni Dujiang. Ginoong Du, ayos ka lang po ba? Ginoong Du. Ginoong Du. Xiao Chen, ikaw nga ba talaga ang punong lambak ng mga Diyos ng gamot? Ate, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Ang lakas ng loob mong pataksil na atakihin si Ginoong Du. Pataksil? Sa isang basurang tulad niya, kaya kung patahimikin ng isang kamay lang. Patay ka, paglapastangan sa isang nakatataas. Kapag nalaman ito ng Diyos ng digmaan, magdudulot ito ng malaking problema sa iyo. Sabay-sabay na. Hulihin siya. Sino ang may lakas ng loob? Xiao Chen, ang lakas ng loob mong saktan ng apo ko. Gagawin kitang tadtad na tadtad. Talaga? Aray. Xiao Chen, tumigil ka. Sinaktan ni Xiao Chen si Ginoong Du. Ito ay paglaban sa War God ng East Sea. Wala ka ng pwesto sa Wago. Ganoon ba? Tawagin mo siya dito. Gusto kong makita kung kanino siya kakampi. Aray. Tatay, tawagin mo na ang War God. Dahil sa relasyon natin sa Lin family, tiyak na ipagtatanggol tayo ng War God. Malapit nang dumating ang War God. Xiao Chen, wala ka ng takas ngayon. Kung si Bai Feng ay tutulong sa inyong mga hayop na ito, ang pwesto niya bilang War God ay hindi na dapat pagtagalan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang War God. Mabibigyan ka ng kaparusahan. Kung tama ang alaala ko, noong mga nakaraang taon, ang Xiao family ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Kahit ang War God ay nakayukod sa amin. Paano naging ganito sa mga kamay ninyo? At kailangan pang umasa sa iba? Ano ba ang alam mo? Noon, kung hindi nagawa ng tatay mo ang mga bagay na hindi dapat ginagawa, hindi sana nahulog ang aming pamilya sa ganitong kalagayan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ang tatay mo noon ay isang napakalakas na Grandmaster. Paano ko siya mapapatay? Sabihin mo, paano namatay ang tatay ko? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa iyo? Aray. Aray. Tumigil ka. Sabihin mo, Hindi pwedeng sabihin kapag sinabi, wakas na ang buong Xiao family. Ang Dongfang family. Noon, nagalit ang tatay mo sa Dongfang family. Pinapalibutan siya ng mga tauhan ng Dongfang family at sa huli, kinainisan ang kanyang kapangyarihan. tapos sinamantala ninyo at naglagay ng malaking sunog. At pinatay sila. Oo o hindi? Ua. Mabuti. Kung ganun, wala nang saysay na umiral pa ang pamilya Xiao. Ano ang balak mo? Pakawalan mo ang anak ko. Dumating na ang Diyos ng digmaan ng East Sea.
Nandito na si Xiao Chen, ang Diyos ng digmaan. Ano ang gagawin natin? Huwag kang matakot, ate. Dumating na ang Diyos ng digmaan. Xiao Chen, ngayon ay wala ka ng takas. Nakita na namin ang Diyos ng digmaan. Bakit ninyo ako tinawag dito? Diyos ng digmaan. Ginulo ng batang ito ang piging. Sinaktan pa si Ginoong Du. At ngayon ay binihag ang apo ko. Napakasama niya. Pakiusap, Diyos ng digmaan. Tumulong ka. Wakasan mo siya. Ano? Sasaktan mo ako? Si Bai Feng, ang Diyos ng digmaan, ay nagkakambaba sa harap ng iwanan ng Si Bai Feng, ang Diyos ng digmaan, ay nagpupugay sa punong guro. Diyos ng digmaan. Nagkakamali ka ba? Ibig kong sabihin, ikaw ang aming inanyayahan. Bakit ka kasama niya? Diyos ng digmaan. Sino ba talaga siya? Bakit mo siya pinagpipitaganan ng ganyan? Yamang ikaw ang inanyayahan nila. Ano ang balak mong gawin? Du Jiang, Diyos ng digmaan. Narito po si Duja. simula ngayon, tinatanggal ko ang iyong titulo bilang general. Ibaba ka sa kayuan ng isang karaniwang mamamayan. Si Xiao Tian ay nagkasala ng napakalaking kasalanan. Nangahas siyang gambalain ang punong guro ng lambak ng Diyos ng gamot. Takpin siya. Itay! Itay! Iligtas mo ako! Ayokong mahuli! Hindi ko kayang tiisin ang mga pamamaraan ng Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan, pakiusap. Patawarin ninyo ang aking anak. Dapat kayong humingi ng tawad sa punong guro, hindi sa akin. Xiao Chen, pamangkin. Ako pa rin ang iyong tiyuhin. Si Xiao Tian ay iyong kapatid. Pakiusap, patawarin mo na lang siya. Noon, bakit hindi ninyo pinalampas ang aking mga magulang? Kung hindi mo ito maayos, ako na ang bahala. Dagpin. Itay, iligtas mo ako! Lolo, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Xiao Chen, paano mo nagawa ito? Yung Dongfang na laging binabanggit nila. Ano ba talaga ang katayuan nun? Ang angkan ng Dongfang ay isang nakatagong pamilya. Pwedeng ilarawan bilang nakakatakot. Paano naman? Ang angkan ng Dongfang ay mga inapo ng sinaunang emperador. Ayon sa mga balibalita, mayroon nang umabot sa antas ng immortal. Lahat ng mga pamilya sa Hua ay nanginginig sa pangalan ng Dongfang. Maharlikang Ginoo, mas mabuti wag muna kayong makipag-ugnayan. Ano naman kung immortal? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, mawawala na ang angkan ng Xiao. Ang pinuno ng Dongfang, si Dongfang Bato, noon, puno siya ng sigasig. Gusto niyang sakupin lahat ng pamilya sa Hua. Sinumang tumutol, pinapatay niya. Nang dumating sa aming angkan ng Xiao, ang iyong ama, si Xiao Wudi, sinugod siya ng handang mamatay. Bigla na lang siya nawala. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng banta. Sabi niya, hindi niya pababayaan ang lahat ng nasa linya ng iyong ama. Mabuti. Itiyakin kong maghiganti ako sa kanila. Nasaan si Din Tao? Kunin mo agad si Din Tao. Din Tao! Ikaw ba ay? Si Chen Fei. Din Tao! Din Tao! Okay lang si Din Tao. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Iuwi muna natin si Din Tao. Si. Diyos ng digmaan, si Xiao Chen ay kapamilya rin namin sa Xiao. Pwede pa nating ayusin ang relasyon. Pwede bang patawarin mo kami ngayon? Dahil kapangalan mo rin ng Xiao, sisiraan ko lang ang iyong mga litid. Hindi kita papatayin. Mawawala na ang pangalan ng Xiao sa Hua. Sundin, mawawala na ang Xiao. Dongfang Bato. Narito na ako, si Xiao Chen. Xiao Chen, anak ka ni Xiao Wudi. Imposible. Noon, pinaputukan ko si Xiao Yuan. Lahat ng miyembro ng pamilya Xiao ay namatay. Paano may makakaligtas? Kahit ang yaya na nakatakas, pinapatay ko siya. Tiyak na siya ang yaya. Saan kanya itinago? Para mailayo ang mga tao na. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, mamatay ka na. Matagal ka nang nagsasanay, pero hindi tunay na antas ng immortal ang abot mo. Isa ka lang talagang ordinaryong tao, Xiao Chen. Sa labas, baka wala akong magawa sa'yo. Pero nandito tayo sa lihim na Dongfang Clan at sa Dragon Vein ng Hua Country. May swerte ng pamilya Dongfang. Mamamatay ka ngayon. Tol, nasa antas ng immortal na ako ngayon. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Ano naman kung nasa antas ng immortal ka? Sa tulong lang ng ibang bagay yan. Akala mo ba natatakot ako?
HMPH. Ganyan lang ba talaga ang kaya mo? Kung hindi ka kayang talunin ang antas ng immortalidad, magiging demonyo na lang ako. Ngayon, siguradong mamamatay ka na. Ang kasamaan ay hindi magwawagi laban sa kabutihan. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Kahit pa naging demonyo ka na, hindi nito mapipigilan ang iyong kamatayan. Akala mo ba may epekto pa sa akin ang lakas mo? Mamatay ka na. Ako ngayon ay hindi na tinusok ng patalim. Bakit kanina ang yabang-yabang mo? Ngayon hindi ka na makalaban. Kung mawala ang iyong kapangyarihan sa antas ng immortalidad, hindi mo na kayang panatilihin ang lakas ng dalisay na dugo, di ba? Huwag mong gagawin yan. Mukhang tama ang hinala ko. Kapag naputol ang Dragon Vein, hindi mo lang hindi mapapanatili ang lakas ng dalisay na dugo, mamamatay ka pa dahil sa pagkaligaw sa iyong landas. Mula ngayon, ang nakatagong pamilya ng Dongfang ay mawawala na sa mundo. Tapos na. Ang siklo ng karma. Mula ngayon, wala ng pamilyang Dongfang na nagtatago sa mundo. Tatay Xiaochen, gutom na kami. Oh, mabait na bata. Magluluto ako ng chicken drumstick para sa iyo sa tanghalian. Maglaro ka na. Kaninong pagkakataon na ngayon ang magluto para sa mga bata? Ikaw na naman ang tamad. Palagi mong sinasabi na kakalabas lang ng turno mo. Pero sa totoo lang, wala ka namang ginagawa. Kung ngayon ay magtatamad-tamad ka pa. Hindi ka na makakapasok sa kwarto namin. Magtrabaho. Gagawin ko na. Gagawin ko na. Chen, Guro, bakit ka na parito? hindi ba ako welcome? Siyempre welcome ka. Napakaganda mo, Guro. Napakamaganda. Napakagaling. Sobra-sobra ang paghanga ko sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bilang iyong guro, pumunta ako para humingi ng tulong sa iyo. Sabihin mo lang, Guro. Kahit saan mo ako ipadala, handa ako. Yung guro ko, pinapagawa niya sa akin ang huling gawain ko sa mundong ito. Ito ay magkaroon ng anak. Guro, hindi ko talaga kaya iyon.